Nagtaka ang lalaking nagngangalang Fane kung nasaan siya. Nanginig siya sa takot nang makitang puro buto na lang ang katawan niya. Dati siyang binata na may magandang kinabukasan, pero na-transmigrate siya nang walang dala kundi isang sirang katawan. Biglang naagaw ng isang tunog ang atensyon niya. Isang undead ang mabilis na sumugod sa kanya, pero biglang nabali ang buto nito at bumagsak ang kalahating katawan nito sa lupa. Patuloy pa rin itong gumapang palapit sa kanya. Dumampot si Fine ng isang di kilalang buto para gawing armas. Napansin niyang nakasilip ang utak nito at inisip na iyon ang kahinaan nito. Dinurog niya ang utak nito gamit ang buto at isang notification panel ang lumitaw. Bigla siyang binati nito kaya gulat na gulat siyang napareak. Inihayag nito na isa siyang mahinang undead at nakakuha ng isang puntos. Lalo siyang naguluhan nang makita niya ang lahat ng ito. Inutusan siya ng system na pumatay ng mas maraming skeleton para mag-level up kaya bakas ang matinding takot sa mukha niya. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at nagtanong kung kailangan ba talaga niyang pumunta sa silangang bahagi. Bigla siyang hindi makagalaw dahil sa skeleton sa ibaba niya. Nainis siya sa sarili at tinanong ang mga skeleton kung ano ang motibo nila. Sumugod ang mga skeleton at tinabunan siya ng kanilang mga katawan. May biglang tumawag sa kanya para sagutin ang tanong na naging dahilan para magising siya. Tiningnan niya ang kanyang sarili at natuwa dahil hindi pala siya na-transmigrate. Pinagalitan siya ng kanyang guro na si Rin dahil natutulog siya gayong malapit na ang graduation exam. Tinanong siya nito kung kailan nagbago ang mundo, at sinagot ni Fine na nangyari ito pagkatapos makaranas ang mga tao ng isang malaking sakuna. Naalala niya na bumaba ang mga halimaw dala ang kanilang mga teritoryo, ngunit natuklasan ng mga tao na may spiritual energy na kayang magpalakas sa kanila. Pinuri siya ni Rin sa kanyang sagot at tinanong kung bakit siya natutulog sa klase. Nagdahilan siya na masyado siyang nag-research, kaya muntik na siyang himatayin, dahilan para utusan ni Rin ang kaibigan niyang si Mori na dalhin siya sa infirmary. Sa loob ng infirmary, sinabi sa kanya ng nurse na susuriin nito ang kanyang katawan. Sinabi ni Mori na natulog si Fine sa klase at hindi magising, na tinawanan naman ng nurse dahil masyado raw seryoso. Nagulat siya nang matuklasang tumaas ng 1-0 ang kanyang bloodline dahil hindi ito normal. Nagduda siya na baka uminom ito ng spirit liquid pero wala talagang ideya si Fine. Ang graduation exam ang magdedesisyon kung ano ang magiging buhay nila sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng mababang grades ay magdadala ng sakuna sa buhay ng isang tao. Sinabihan ni Mori si Fine na magpahinga muna dahil medyo malala ang sitwasyon niya, pero nagpumilit pa rin siyang mag-aral. Pagkalipas ng 5 oras, mukhang pagod na siya sa pagbabasa. Nagpasya siyang umidlip muna at mag-aral na lang ulit mamaya. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakabalik na naman siya sa hinaharap. Isang skeleto na naman ang lumitaw sa harapan niya. Nagtaka siya kung kailangan ba niyang ulitin ang parehong ginawa niya kanina habang inuutusan siya ng system na patayin din ang iba pang mga skeleton. Dinurog niya ang utak ng skeleton dahil gusto niya itong ulitin pero hindi nagbago ang stats niya matapos itong patayin. Naisip niya na baka wala na itong silbi ngayon kaya nagdesisyon siyang patayin ang isa pa para malaman. Hinabol siya ng napakaraming skeleton kaya tumakbo siya palayo dahil dehado siya sa dami. Pagkalipas ng ilang sandali, nakahanap siya ng isang skeleton na mag-isang nakaupo. Napangisi siya dahil pabor sa kanya ang sitwasyon. Dahil mas madaling labanan ang nag-iisang skeleton, nagpasya siyang pumuslit sa likod nito, pero nakatapak siya ng buto na lumikha ng ingay. Nanlaki ang mga mata niya dahil inisip niyang narinig siya ng skeleton. Iniwayway niya ang patpat sa kanyang kamay, pero hindi gumalaw ang skeleton. Napagtanto niyang bingi at bulag ito, kaya mas naging madali ang gagawin niyang pagpatay. Ngunit iniangat ng skeleton ang ulo nito at biglang umatake sa kanya. Tumalsik ang ulo ng skeleton dahil mabilis siyang gumanti at ginamit ang kanyang patpat. Umupo siya at naisip na kahit wala itong paningin at pandinig, nakakaramdam ito ng presensya. Nakaabot na siya sa kanyang 31 skeleton para sa araw na iyon. Napansin niyang tinutubuan ng laman ang kanyang daliri. Napagtanto niya na pwede ulit siyang maging tao matapos pumatay ng mga skeleton. Tinignan niya ang kanyang stats at napansin na umabot na siya sa stage 2 at naging normal na ulit. Natuwa siya dahil nawala na ang pakiramdam ng pagiging mahina. Napansin niyang walang skeleton ang puntod. Nakarating siya sa tapat ng Star City Shelter. At napansin na kapangalan ito ng kanyang lungsod. Pumasok siya sa loob at napagtantong isa pala itong underground shelter. May natagpo ang isang malaking kagamitan si Fine sa gitna. Napansin niya ang isang malaking pindutan na may nakasulat na activate. Pinindot niya ito at umilaw ang malaking screen. Nagsimulang mag-load ang data ng Star City, dahilan para mapansin niya ang taon. Na-transmigrate siya 1,000 taon paabante sa hinaharap. Nagdesisyon siyang suriin ang sarili niyang data, kung saan natuklasan niyang namatay pala siya noong taong 2032. Parang humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan, nang mapagtantong 9 na taon na lang ang natitira sa kanya. Nang makita ang pagkasira ng mundo, nag-alala si Fine sa magiging kinabukasan ng kanyang lungsod. Nataranta siya sa pagpindot dahil hindi niya ito matanggap. Ipinakita sa screen na mamamatay ang lahat ng nakaligtas at iyon na ang katapusan. Naisip ni Fine na baguhin ang kasalukuyang timeline para sa hinaharap.
Napangisi siya dahil sa ideya na siya ang itinakda. Nagdesisyon siyang tingnan ang cultivation technique sa hinaharap. Gulat na gulat siyang makita na limitado at may mga restriksyon ito. Nanggigil siya sa inis dahil may mga restriksyon pa rin. Sa kabila ng napakaraming cultivation techniques, isa lang ang pwede niyang suriin. May isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isa itong teknike ng pang-272 pag-inat. Agad itong pinindot at pinili ni Fine. Biglang ipinakita sa screen ang 3 taong nag-ehersisyo para sundan niya. Napagpasyahan ni Fine na gayahin ang ginagawa nila. Isang mapusyaw na asul na enerhiya ang biglang dumaloy sa katawan niya. Itinaas niya ang kanyang kamao dahil pinapataas nito ang kanyang spiritual energy at bilis. Biglang nagbigay ng babala ng panganib ang panel. Lumingon si Fine at nakita ang mga pulang ilaw na lumulutang sa hangin. Biglang lumitaw ang anino ng isang territory monster sa harapan niya. Tinanong niya ang system kung paano talunin ang halimaw. Inutusan siya ng system na huwag tumakbo at titigan lang ito ng diretsyo sa mga mata para mamatay pa rin siyang may dignidad. Mabilis na sumugod sa kanya ang halimaw pero hindi na tinag si Fine at nanindigan dahil siya ang itinakda. Sa kabila nito, wala siyang nagawa at namatay dahil sa kagat ng halimaw. Bigla siyang nagising sa kasalukuyan ng walang kahit anong dalos. Napansin niya na noong nananaginip siya, huminto rin ang takbo ng oras sa kasalukuyan. Nagalak si Fine dahil umaapaw ang kanyang enerhiya at tumaas ang kanyang bloodline. Nagdesisyon siyang lumabas para subukan ang teknike sa pag-inat na nakuha niya. Nagulat siya dahil inaabot ng 10 minuto para makakuha ng enerhiya mula sa pag-inat, pero 1 minuto lang ang inabot nito sa hinaharap. Hindi siya makapaniwala dahil kusang naglalaho ang spiritual energy dahil hindi niya ito kayang i-cultivate. May biglang tumawag kay Fine na nakapagpagulat sa kanya. Si Rin pala yon na sinasabihang unahin muna ang exam. Naisip ni Fine na humingi ng tulong sa kanya dahil taglay nito ang Teacher Soul. Nangarap siyang ma-recruit ng isang high-rank research institute kung magagawa niya itong baguhin. Napansin ni Rin na mas lalo pa siyang ginanahang gumalaw matapos siyang pagalitan, pero napansin din nitong iba ang mga galaw niya kaysa sa nakasanayang pag-inat. Ginaya nito ang ginagawa ni Fine. Nasaksihan niya mismo na lumulutang ang spiritual energy sa paligid niya. Napangisi si Fine dahil mukhang plano niya talagang ipatuklas at ipakalat sa kanya ang teknike na ito. Niyaya ni Rin si Fine na sumunod sa kanya para mag-usap pero naisip niyang hindi ito naangkop kaya nagalit si Rin at kinalagkad siya. Pagdating sa rooftop, tinanong siya ni Rin kung saan niya natutunan ang binagong bersyon ng stretching. Naisip ni Fine na magbiro at sabihin isa siyang NC na nagtatago ng kapangyarihan pero isinantabi niya ito at sinabing natuklasan niya lang ito habang nagre-research. Nagulat si Rin dahil isa itong cultivation teknike na hindi kayang gawin kahit ng mga nasa itaas. Tinitigan niya si Fine at inisip na isa siyang henyo. Agad siyang humingi ng isang kasunduan, pero hiniling din ni Fine na ipaubaya ang pag-aaral ng bersyong ito sa Teacher Soul at ikalat ito sa buong mundo. Pinuri siya ni Ren sa pagiging isang mabuting estudyante. Natapos na ang gabi at napagdesisyonan niyang matulog ng mahimbing. Muli siyang nakarating sa hinaharap. Naalala niyang walang silbi ang pagpatay ulit sa mga skeleton. Kumuha siya ng buto at nagpa siyang pumunta sa bandang silangan, pinapatay ang mga undead sa daan para makakuha ng spiritual energy. Napansin niya ang isang grupo ng mga undead mula sa malayo, kaya na-excite siya dahil makakakuha siya ng ngay. Pero biglang gumuho ang lupa at lumitaw ang isang dambuhalang berdeng buntot. Bigla nitong dinakma ang kanyang baywang at ipinakita ang malaking bibig nito. Mabilis na lumapit ang bibig nito, handa na siyang lulunin. Lumaki ang kanyang mga mata habang tarantang sinubukan niyang patayin ang uod gamit ang buto. Nagpanik siya dahil hindi niya mabaon ang atake sa balat nito. Sinubukan niyang hiwain ang katawan nito at nalamang epektibo pala ito. Paulit-ulit siyang umatake hanggang sa mapilitan ang uod na bitawan siya dahil sa sakit. Napalibutan siya ng liwanag at biglang nanumbalik ang kanyang lakas habang bumalik sa normal ang kanyang katawan. Binuksan niya ulit ang system panel at nakitang nadagdagan ng isa ang kanyang titulo. Tinanong niya kung pwede siyang makakuha ng mga abilidad sa pagpatay ng iba't ibang halimaw na kinumpirma naman nito. Sinabihan din siya nito na magiging sobrang haba ng pangalan niya, kaya napasapo siya sa noo. Isang bagay ang biglang umagaw sa kanyang atensyon. Ang shelter na naman pala yon. Nagpa siyang pumasok at mangalap ng karagdagang impormasyon. Napagdesisyonan niyang ang unang hakbang ay ang pagkopya sa lahat ng data storage. Napagtanto ni Fine na palagi siyang bumabalik sa parehong timeline. Matapos iyon ay hinanap niya ang sarili niyang impormasyon. Natuwa siyang malamang nagbago ang taon ng kanyang pagkamatay. Napagpasyahan niyang mag-uwi pa ng maraming teknike mula sa hinaharap ng malamang naging matagumpay ang stretch. Na-curious siya kung ano ang nangyari sa guro niyang si Rin sa hinaharap. Ipinakita sa system panel ang mga natamo at kasaysayan ni Rin. Naging emosyonal si Fine nang malamang naging isang sikat na tao sa kasaysayan si Rin. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang mapagtantong kaya niyang gabayan ang lahat ng mga sikat na tao sa kasalukuyan dahil kung magtutulungan sila, maililigtas nila ang hinaharap. Nagdesisyon siyang pag-aralan ang Teacher-Faced Cultivation Technique. Inianunsyo ng system na dumating na ang Territory Monster at mamamatay na naman siya.
Muling nagpakita ang halimaw. Para siyang nilabasan ng kaluluwa ng mapagtantong mamamatay na siya. Nanliit ang kanyang mga mata, at nagpa siyang labanan ito dahil mamamatay rin naman siya kahit anong mangyari. Pagbalik sa eskwelahan, inanunsyo ni rin na may isang estudyanteng magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa mas mataas na paaralan. Pagkatapos ay ipinahayag na niya kung sino ang maswerteng estudyante mula sa kanilang klase. Sinabi niya ang pangalan ni Fine, na inaasahan na rin ng kanyang mga kaklase. Itinuro ni rin kay Fine na ang boss sa harapan ang magdadala sa kanya papuntang Star City Academy. Sinabihan niya itong mag-aral ng mabuti at matuto para sa kanyang kinabukasan. Nadismaya si Fine dahil hindi iyon ang Galaxy University. Mayroon itong pinakamahusay na cultivation technique. Naalala niyang pinayuhan siya ni Ren na pumili ng ibang paaralan dahil nagtapos siya sa Star Academy. Pinalo niya ito sa likod at sinabihang sumakay na sa bus. Pagkarating niya sa Star Academy, binigyan na siya ng panuto sa kanyang klase. Nakapunta si Fine sa cafeteria at nakakita ng maraming pagkain. Kumuha siya ng marami dahil palagi siyang nagugutom, pero nagulat siya nang makita ang isang babae na kasing dami niya kung kumuha ng pagkain. Nalaman niyang may runic crystals sa katawan ang babaeng nagngangalang Aqua, katulad ng mga halimaw na nakalaban niya sa hinaharap. Biglang tumalim ang tingin ni Aqua, na kinatakot niya dahil kamukha ito ng sa territory monster. Pagkatapos ay ninuya na nito ang kanyang karne na nagpagulat sa kanya. Sa cultivation farming class, nagpakilala si Finn at humingi ng gabay sa kanyang mga kaklase. Pero sinabihan siya ng isang lalaki na lumabas na lang ng klase kung kaunti lang ang alam niya rito. Binaliwala ito ni Finn at nagpa siyang ibahagi ang kanyang kaalaman tungkol sa body cultivation technique. Nagsimula siyang magbahagi ng kanyang kaalaman, pero tila hindi siya pinapansin ng mga estudyante. Pero habang tumatagal ang aralin, naging interesado sila at nagsimulang makinig sa kanya. Isang tao ang biglang umiti at pinuri siya sa pagiging profesional, kaya napareak siya sa gulat. Nagtanong ang babae kung ito ba ang cultivation class. Idinagdag niya na nandun siya para pakinggan si Finn bilang guro. Sinubukan niyang itama ang babae at sabihin hindi siya guro, pero pinutol siya ng mga estudyante at sinabihang ituloy na ang itinuturo. Pagod na pagod si Finn pagkatapos ng mahabang araw sa paaralan. Naisip niyang maging guro dahil sa mga nangyari ngayong araw. Humikab siya at nagdesisyong matulog para makabalik sa hinaharap. Pero bigla siyang may narinig mula sa di kalayuan. Na-curious siya kung sino ang tumutugtog ng plauta sa ganitong oras. Sumilip siya sa likod ng mga halaman at nakita si Aqua na nakaupo sa isang bato. Nagpasya siyang purihin ang musika niya, pero tinanong siya nito kung hindi ba siya natatakot sa kanya. Nagtaka siya kung bakit siya dapat matakot, kaya ibinunyag ni Aqua ang kanyang pangalan. Pero hindi ito naintindihan ni Finn, kaya nagpakilala na lang siya. Na-curious siya kung sikat ba si Aqua, kaya natahimik ito. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito, na ikinalito niya. Kinalaunan ng gabi, hinanap ni Finn ang pangalan ni Aqua sa platform ng kanilang akademya. Nag-scroll siya sa platform at nalaman niyang isa pala itong runic transformer. Ang mga runic mark ay nagmula sa mga territory monster at itinatanim sa mga tao para makakuha ng lakas, pero nawawalan ng emosyon at pagkatao ang mga runic transformer na ito. Sa kabila nito, mababa ang tsansang maging matagumpay ito dahil sa mga nakaraang eksperimento. Nagtaka si Finn kung bakit isa pa ring runic transformer si Aqua kahit na matagal na itong ipinatigil. Pero wala siyang nahanap na impormasyon at napuno lang ito ng tungkol sa isang lalaking nagngangalang Luke. Ang huli ay isang exchange student na sumisikat pagdating sa cultivation. Namangha sa kanya si Fine dahil nakapasok siya ng maaga sa teacher's house. Nalaman niyang nasa cultivation class din si Luke, kaya nagtaka siya dahil pareho lang sila ng klase. Maraming lumilitaw na tanong sa platform. Napagtanto ni Fine na maagang kumukuha ng mga talentadong tao ang Teacher Soul Research, na nagpaalala sa kanya sa guro niyang si Rin. Napangiti siya sa isiping makikilala niya si Luke dahil kasing husay ito ni Rin. Bigla niyang nakalimutang naghahanap pala siya ng impormasyon tungkol kay Aqua, pero wala na siyang makitang iba pang detalye tungkol sa kanya. Lumaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong pwede siyang pumunta sa shelter. Nagdesisyon siyang matulog at muling nakipaglaban sa mga undead, na sinundan ng pakikipaglaban sa mga uod. Pagkatapos ay tinipin niya ang pangalan ni Aqua sa search bar. Nalaman niyang pagtataksila ni Aqua ang mga tao at bubuhayin ulit ang runic transformation experiment. Nagtaka si Fine kung bakit niya nagawang magtaksil sa mga tao. Nalaman niyang dahil iyon sa pambubuli sa kanya sa eskwelahan. Matapos siyang graduate, ni-recruit siya sa militar at nakipaglaban hanggang sa humantong sa sitwasyong buhay o kamatayan. Tinraidor niya ang mga tao. Sa kalagitnaan ng misyon ng Scarlet Research Institute, napagtanto niyang magdudulot ito ng malaking bilang ng mga mamamatay sa panig ng mga tao. Napayuko siya, naiisip na dalawa lang ang kanyang pagpipilian, ang patayin si Aqua o baguhin ang kinabukasan nito. Hindi inasahan ni Fine na pagtataksilan ni Aqua ang mga tao dahil hindi naman ito nakikipaghalubilo sa kanila. Inanunsyo ng system na may isang nilalang siyang hindi inaasahan, at iyon ay ang territory monster na nasa likuran niya. Napaisip si Fine kung anong titulo ang makukuha niya kapag napatay niya ito, kaya hinarap niya ang halimaw at nagpa siyang labanan ito.
Pero biglang naubos ang enerhiya niya, kaya napabalik siya sa kasalukuyan. Naupo siya, nakaramdam ng matinding gutom kahit marami na siyang nakain. Sinubukan niyang matulog pero sumasakit ang sikmura niya sa gutom. Kinabukasan, nag-aalalang bumangon si Fine dahil hindi siya nakapasok sa hinaharap sa kanyang panaginip. Nag-aalala siya na baka hindi niya mapabuti ang mga kasanayan niya at iligtas ang mundo. Nahiga ulit siya dahil sa sobrang gutom. Sari-saring masasarap na pagkain ngayon ang nasa harap niya. Kumain siya ng buong gana at hindi na nagpigil. Nagulat siya nang malaman niyang nakabawi siya ng enerhiya dahil sa pagkain. Napansin niya si Aqua sa kabilang mesa at napagtantong nagiging kasing takaw na niya ito. Dinala niya ang lahat ng pagkain niya at dumiretso sa mesa ni Aqua. Tinanong siya nito kung bakit siya tumabi at sinabi naman niyang gusto niya itong samahan. Gulat na gulat ang mga estudyante rito pero hindi sila pinansin ni Finn at patuloy lang sa pagkain. Kinuha niya ang pork chop ni Aqua, hiniram ito at masayang kinain. Biglang hinablot ni Aqua ang tubig sa tabi niya at mabilis itong ininom. Biglang sumeryoso ang dalawa at nilantakan ang kanilang pagkain. Kinuha ni Finn ang huling itlog pero inagaw ito ni Aqua at sinabing sa kanya yon. Pero nagmakaawa si Finn at ibinigay ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Biglang lumambot ang ekspresyon ni Aqua. Bigla siyang sumuko at tumayo mula sa upuan. Naisip ni Finn na kailangan lang niya itong pakitunguhan na parang normal na tao, kaya binalak niyang lumapit dito sa pamamagitan ng sabay na pag-aalmusal. Busog at kontento na siya sa pagkain nang magsimulang lumantak ulit si Aqua sa bago nitong kuhang pagkain. Bigla niya itong tinawag kaya ito napatigil. Nag-alok siyang makipagkaibigan, dahilan para sumimangot ito. Bigla itong tumayo at tinalikuran siya. Agad na pinagsisihan ni Fine ang mga sinabi niya. Bigla siyang pinagalitan ng babae sa cafeteria dahil sa pagkain. Kinuha niya ang tinapay at pinilit ang sariling kumain para manumbalik ang enerhiya niya. Bigla niyang naalala na nakikita niya ang system panel sa kasalukuyan. Nasa loob ng library si Fine, naghahanap ng librong nagtuturo kung paano kaibiganin ang mga babae. Nang biglang dumating si Luke at nagpakilala, napagtanto ni Fine na ito pala ang estudyanteng racing star na gusto niyang maging kaibigan. Inaya siya ni Fine na sabay silang kumain, at agad naman itong pumayag. Naglakad silang dalawa, at inamin ni Luke na hinahanap siya nito. Mukhang naubusan ng enerhiya si Fine sa pakikinig pa lang sa kanya. Tumalon siya sa kama niya matapos ang mahabang araw ng pakikinig kay Luke. Nagpasya siyang matulog, pero makalipas ang ilang minuto, hindi siya nakapasok sa hinaharap. Napagpasyahan niyang kalkulahin ang enerhiyang kailangan niya, na aabot sa 250 hanggang 500 na kainan. Naghanap siya ng espesyal na enerhiya na pwedeng bilhin online. Napagpasyahan niyang bumili kahit napakamahal nito. Nababahala na siya kung paano mamumuhay sa hinaharap gamit ang natitirang kaunting pera. Kinabukasan, dumating ang package niya. Pinag-iisipan niya kung ano ang uunahin niyang buksan, pero napagpasyahan niyang subukan muna ang energy bar. Nalaman niyang nakakapagbalik ng 5.3% ng enerhiya niya ang energy bar. Pagkatapos ay napagpasyahan niyang subukan ang 9-color flower. Napakapangit ng lasa nito para sa kanya, pero nakapagbalik ito ng 25% ng kanyang enerhiya. Ang huli ay ang Twilight Wolf Room Crystal, na pinagkagastusan niya ng malaki. Kahit ganun ay kinain niya rin ito at nakabawi ng higit sa 100% ng kanyang enerhiya. Nakarating na ulit siya ngayon sa hinaharap. Ipinangako niya sa sarili na hindi siya basta-bastang mamamatay. Napagpasyahan niyang bilisan ang lahat para mas maraming oras sa pagkalap ng data sa shelter. Matagumpay siyang nakarating sa shelter na ilang oras na mas maaga kaysa dati. Sinuri niya ulit ang hinaharap ni Aqua, pero wala pa rin itong pinagbago. Nalaman niyang walang binago sa mga nangyari ang mga ginawa niya. Inisip naman niya ang hinaharap ni Luke. Ibinunyag na may naiambag si Luke pero inilagay niya sa panganib ang maraming tao kaya tinawag siyang kamalasan ng kasaysayan. Napagtanto ni Fine na medyo kakaiba ang panlasa niya sa pagpili ng mga kaibigan. Pagkatapos niyan, napagpasyahan niyang maghanap ng paraan kung paano yumaman. Nalaman niyang may ilalabas na MOBA game at pareho ito sa totoong buhay. Pinayagan ng mga unibersidad noon na makapasok ang mga estudyante sa teritoryo at marami sa kanila ang namatay. Pero matapos ilabas ang Redemption game, binago nito ang lahat at naging pinakamayaman sa mundo ang developer. Sinubukan ni Fine na hanapin ang code ng Redemption game. Nahanap naman niya ito pero napakarami nitong kailangang isaulo. Napagpasyahan na lang niyang umalis ng maaga sa shelter para maiwasan ang territory monster. Ngayon ay napapaisip siya kung saan pupunta dahil maaga siyang nakaalis at buhay pa. Biglang may sumulpot na undead sa harap niya pero mabilis siyang nakakilos at napatay ito. Sobra siyang natakot dahil inakala niyang ito na ang territory monster. Biglang nagkaroon ng upgrade at lumaki ang mga kalamnan niya. Naging strong undead ang kanyang titulo at tumaas ang antas ng kanyang bloodline. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa guho na parang dulo na ng mundo. Nag-aalala siya sa mag-isang pamumuhay sa lugar ng mga guho. Isang babala ang biglang lumabas, dahilan para magpalingalinga siya. Natigilan siya nang mapatingin siya sa unahan. Isa itong higanteng halimaw na mata na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Napagtanto ni Fine na hindi sapat ang lakas niya para sa eyeball monster.
Naggitngit ang kanyang mga ngipin nang mapagtantong hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Biglang pinuluputan ng mga galamay ng eyeball monster ang katawan niya. Napangiwit siya sa sakit dahil nag-aalala siyang hindi pa siya pwedeng mamatay roon. Biglang may dumating kaya napatingala ang eyeball monster. Ito ang territory monster at nakatingin sa kanilang dalawa. Biglang natigilan ang eyeball monster habang sumugod naman sa kanila ang territory monster. Tumalon ito sa mga nagkalat na guho, gustong umatake sa eyeball monster. Iniunat nito ang kamay at buong lakas na kinalmot ang iris ng mata. Lumuwag ang pagkakahawak ng eyeball monster sa katawan ni Fine. Nahulog siya mula sa ere habang nagkaharap ang dalawang halimaw. Lumagapak siya ng malakas sa lupa, hawak ang ulo, habang nag-isip kung sino ang mananalo sa dalawa, pero agad niyang iwinaksi ang naisip dahil mas mahalaga ang buhay niya. Tumakas siya mula sa eksena at hiniling ang swerte para sa kanila. Pero sinabi sa kanya ng system na hindi ito dahil sa swerte, dahil siya talaga ang target ng territory monster. Nainis siya dahil tila patinitingilang magsalita ang panel sa kanya. Nag-anunsyo ng panganib ang system at nagpakita ang higanteng halimaw sa harap niya. Takot na tiningnan ito ni Fane dahil kakapanalo lang niyang makatakas mula sa eyeball monster, pero nakaharap na naman siya ng iba. Naglabas ito ng pink na bula, kaya nagpanik si Fane at inisip na mamamatay na siya. Sumigaw siya nang hindi makapaniwala pero pumutok lang ang bula. Kinapa niya ang sarili niya at napagtantong buhay pa siya. Sinabi sa kanya ng system na napakahina ng halimaw na yon at maaari niya itong bugbugin hanggang sa mamatay. Dumampot siya ng buto sa tabi at naalarma ang halimaw na nagtatago sa likod ng bato. Naglabas ng maraming bula ang halimaw pero pumuputok lang ang mga ito nang hindi naapektuhan si Fine. Biglang nanlaki ang mga mata nito sa gulat at habang tinatawanan ni Fine na hindi man lang siya naapektuhan, hinampas niya ng buto ang halimaw at inulit ito sa kabilang banda. Bigla itong nahilo sa dalawang hampas lang. Pagkatapos ay lumundag si Fane paitaas para ibagsak ang huling atake. Pinalo niya ang ulo nito gamit ang buto, dahilan para bumagsak ito sa lupa ng walang malay. Dahil sa halimaw, muling nag-level up si Fane at nakatanggap ng buffs. Pagbalik sa shelter, naghanap si Fine ng taong marunong gumawa ng video games. Nahanap niya si Faji, ang sikat na racing star sa teknolohiya na humarap sa kanyang trahedya. Naupo siya at pinag-isipan ang autobiography ni Faji. Pagkatapos ay nagdesisyon siyang baguhin ang tadhana ni Faji para sa pera at sa kinabukasan. Inanunsyo ng system panel na may tao sa loob, kaya napalingon siya para hanapin ang halimaw ng teritoryo. Habang nakahiga sa kanyang kama, halos maubos ang buong enerhiya niya sa pagharap sa halimaw. Muling umupo si Fine sa tabi ni Aqua para kumain at tinanong kung pwede ba siyang turuang tumugtog ng plauta. Pinunasan ni Aqua ang kanyang mga labi at sinabihan siyang pumunta sa lawa ng 10 oras ng gabi para matuto, habang nagpapaalam sa kanya. Nagliwanag ang enerhiya ni Fane dahil nagkaroon siya ng pagkakataong mapalapit sa kanya. Biglang sumulpot si Luke, sinasabing pinopormahan ni Fine si Aqua. Sinabi ni Fine sa kanya na hindi niya gusto si Aqua at ginagawa niya lang ito para sa sangkatauhan. Habang naglalakad, tinanong ni Luke kung dadalo si Fine sa cultivation class sa hapon, dahilan para maalala niya na ang cultivation method na iminungkahi ni Luke ay sumira sa buhay ng mga tao. Hinarap niya ito at sinabing bata pa siya at may iba pang ginagawa bukod sa cultivation. Hinawakan niya ang balikat nito at iminungkahing maghanap siya ng nobya, ngunit tumanggi si Luke at tumalikod para pumasok sa klase. Sa loob ng klase, pareho silang nabagot sa pakikinig. Kinagabihan, muling tinutugtog ni Aqua ang kanyang plauta. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Napakapit siya sa kanyang mga braso nang magsimula itong maging halimaw. Napadaing siya sa sakit dahil hindi na niya ito matagalan. Lalo pa siyang napasigaw at dumating si Fine sa kanyang likuran. Dali-daling lumapit si Fine sa kanya at tinanong kung anong problema. Bigla ring nanlaki ang mga mata ni Fine sa gulat. Sa pagkakita ng isang bangungot sa kanyang harapan, nakita niya ang batang Aqua na umiiyak sa tabi ng kanyang ama. Nagpaalam ang kanyang ama sa kanya nang angakong magkakasama muli sila sa hinaharap. Inabot niya ang plauta kay Aqua, sinasabing ito lang ang tanging maiiwan niya. Sinabihan niya itong huwag matakot at kumain ng marami para lumakas. Lumingon ang batang Aqua bago siya kinaladkad palayo. Isinigaw ni Fine ang kanyang pangalan nang masaksihan ang kanyang mga alaala, ngunit namumula ang mga mata ni Aqua habang sumugod ito sa kanya. Isang malaking pagsabog ang biglang naganap. Lumikha ito ng crater sa pagitan nilang dalawa. Mukhang nag-alala si Aqua at humingi ng tawad sa kanya, habang nahihirapan naman si Fine sa kanyang mga pasa. Mabuti na lang, mayroon siyang self-healing ability. Nanlisik ang kanyang mga mata ng matanto na naging test subject si Aqua, na sumira sa kanya. Ang ugali ni Aqua kay Fine ay nagbago sa loob ng isang gabi. Sa kabilang banda, nagpapakita ng tunay na interes si Luke sa cultivation methods. Sinabi ni Fine sa kanya na napakaganda talaga ng magic at dapat niya itong basahin. Sumang-ayon si Luke, ngunit sinabi nitong hindi niya isusuko ang cultivation methods. Sinubukan ni Fine na kumbinsihin siyang mag-magic, pero gusto talaga ni Luke mag-cultivate. Nagdesisyon siyang pilitin pa ito ng kaunti, ngunit ayaw talagang magpatinag ni Luke. Nainis si Fine habang tumatayo, na nag-iwan kay Luke na naguguluhan.
Sa exchange class, nagpakilala si Luke sa kanyang sarili. Hindi nakikinig si Fine. Inaayos niya ang kanyang mga iniisip. Nagawa niyang ayusin at pagsama-samahin ang kanyang mga karanasan mula sa hinaharap. Dahil dito, alam niyang kailangan niyang makakuha ng authorized account para ma-access ang impormasyon. Kailangan din niyang imbestigahan ang Scarlet Research Institute. Kung kinakailangan, alam niyang dapat siyang makipagtulungan sa gobyerno. Kinagat niya ang kanyang ballpen at tinapos ang listahan ng mga bagay na kailangan niyang gawin. Pagtapos ay tinawag siya ni Luke para magsalita rin ng ilang salita. Nagulat siya ngunit nagdesisyong pag-usapan ang body tempering technique. Pagkatayo niya, nasabik ang lahat dahil may matututunan silang bago mula sa kanya. Pagkatapos ng klase, sobrang pagod niya mula sa lahat ng naging diskusyon. Bigla na lang siyang pinuri ng isang lalaki at inanyayahang mag-apply sa Star Academy. Ito ay isang misteryosong matandang lalaki na nagngangalang Bert. Nagpakilala ang matanda bilang master ng Grand Disciple ni Fine. Pagkatapos ay iniabot niya kay Fine ang kanyang contact number. Tinanggap ito ni Fine, kahit alam niyang isa itong pagtatangka na panatilihin siya sa Star City Academy. Sumapit ang gabi, at pumunta siya sa isang liblib na lugar para makipagkita kay Aqua. Pero bigla siyang nakita nitong dinugulo ng 3 siga. Sinabihan sila ni Aqua na lumayo sa kanya, ngunit bigla siyang sinampal sa pisngi ng lalaki. Nang makita ito, labis na nagulat si Fine. Sinimulan nilang sipain at bugbugin si Aqua. Saka nakialam si Luke, at sinabihan silang tumigil. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang isa sa kanilang mga senior. Inutusan ni Luke ang mga estudyante na humingi ng tawad sa kanya. Isang salita mula sa kanya at humingi ng tawad ang mga estudyante kay Aqua. Naglakad siya palayo habang tinatawag siya ni Fine at Luke. Alam ni Fine na mayroon siyang matinding kapangyarihan, pero pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Umiiyak siya habang binabanggit ang kanyang plauta. Lumalabas na sinira ng mga estudyanteng iyon ang kanyang plauta. At ang mas malala pa, isa itong plauta na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Alam ni Fine kung gaano kahalaga kay Aqua ang plautang ito. Sa pagtatangkang pasayahin siya, inanyayahan niya itong kumain sa labas. Nang marinig ito, naalala niya ang mga salita ng kanyang ama kung paano siya mapapabuti ng pagkain. Umiti siya, pumayag na sumama kay Fine para kumain. Dahil dito, masayang lumabas ang 3 para kumain. Kinabukasan, tinanong ni Bert si Fine kung ano ang alam niya tungkol kay Aqua. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong lumayo kay Aqua dahil delikado siya. Idinagdag niya na ipinasok si Aqua sa akademya dahil sa hiling ng Scarlet Research Institute. Lumalabas na isa siyang resulta ng eksperimento, isang rune-modified human project. Nang marinig ito, nagulat si Fine. Tinanong niya si Bert kung ipinagbabawal ito, na kinumpirma naman ito. Gayunpaman, alam ng matanda na medyo espesyal ang Scarlet Research Institute. Isa itong espesyal na organisasyon na suportado ng mga impluensyal na kapangyarihan gaya ng militar. Pagkarinig dito, napagtanto ni Fine kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Aqua. Tinanong niya kung nagboluntaryo ba ito sa eksperimento, na kinumpirma naman ni Bert. Ibinunyag niya na bahagi siya ng mga scavenger, mga walang tirahan na nagpapalaboy-laboy para maghanap ng pagkain. Sumali si Aqua sa eksperimento kapalit ng pagtanggap ng pinakamagandang edukasyon. Nagsimulang magkaroon si Fine ng mga nagtutunggali ang isipan, napapaisip kung masama nga ba talaga si Aqua o hindi. Magulo ang isip niya at hindi siya makapag-isip ng maayos. Nagdesisyon siyang tumingin sa future dreamscape dahil hindi niya ito maunawaan. Doon, nakita niya ang isang dambuhalang monumento na may mga kumikinang na letra. Pagkabasa sa text, nakita niya na halos parehas lang ito ng dati. Nakita rin niya ang comment section ng mga netizen sa text, pero naguluhan siya nang makitang dumanas siya ng sakit sa pag-isip. Sa kagustuhang suriin ang mensaheng iniwan sa kanya ng kanyang sarili sa hinaharap, nag-login siya sa kanyang account. Hindi siya makapasok sa future dreamscape, pero nagawa niyang ibalik ulit ang kanyang espiritual na enerhiya. Samantala, nabugbog si Luke ni Bert dahil sa patagong pagsasanay ng mga combat technique muli. Kinalagkad niya ito at tiniyak kay Fine na siguradong magbabago si Luke. Samantala, nakakaramdam ng hiya si Fine mula sa mga papuring natatanggap niya. Noon kinumpirma ni Aqua na kusa siyang sumali sa eksperimento. Mataimtim na nakinig si Fine habang patuloy siyang nagpapaliwanag. Pagkatapos, inimbitahan siyang bisitahin ang Scarlet Research Institute. Pagpasok niya, napansin niyang masyadong mahigpit ang kanilang depensa. Ipinakita sa kanya ng researcher ang mga proyektong ginagawa nila, na karamihan ay ipinagbabawal. Kalaunan, nagkunwari siyang pupunta sa banyo para patagong mag-imbestiga. Sinundan niya ang isang mataas na opisyal para lang makadiskubre ng isang classified document. Ipinagpatuloy ni Fine ang pagbabasa sa classified document. Nakadiskubre rin siya ng isang mahiwagang laboratorio sa 3 basement kung saan nagulat siya sa hindi kapanipaniwalang eksenang nasaksihan niya. Doon, nakita niya ang mga researcher na nag-eksperimento sa mga tao, at lumabas na hindi pala tao ang mga researcher, kundi mga domain creature. Napaisip siya kung kinokontrol ba talaga ng mga domain creature ang Scarlet Research Institute. Pagbalik sa Tiger Soul Research Institute, nagsimula siyang maghanap ng impormasyon online. Naghinala siya na palihim na pinapatay ng Scarlet Research ang mga henyong tao.
Kalaunan, nagulat siya nang makitang pinatay si Luke. Dahil dito, alam niyang kailangan niyang ilabas ang impormasyong ito, ngunit pinagdudahan ang kanyang mga sinabi, at tinawag siyang baliw ng lahat. Natuto sa kanyang pagkakamali, binalaan siya ng kanyang future self na huwag ibunyag ang kanyang sikreto. Binasbasan siya ng kanyang future self bago ito naglaho. Natulala si Fine habang naniwala ang kanyang future self na mananalo ang sangkatauhan. Nagawa niyang basahin ang buong mensahe. Ngayon, naiintindihan na niya sa wakas kung bakit nabugunaw ang mundo sa tuwing pumapasok siya sa isang panaginip sa hinaharap. Ngayong alam na niya ito, sumumpa siyang ipapasara ang Scarlet Research Institute. Ngayon, plano niyang tipunin ang mga henyo ng mundo tulad nina Luke at Aqua para gumawa ng bagong organisasyon. Para magawa yon, kailangan niyang protektahan ang mga henyo ng panahong ito at ituro sa mga tao ang kaalaman mula sa hinaharap. Habang nakikipaglaban sa mga undead, alam niyang kailangan niyang mabuhay at baguhin ang lahat. Nagawa niya silang ubusin ng mabilis. Pero nang lumingon siya, may nakita siyang anino ng isang halimaw na papalapit sa kanya. Sobrang natakot siya at napasigaw sa takot. Naging mabilis siya at nagtago sa likod ng isang pader. Alam niya kung gaano kahalaga ang buhay, kaya nagpa siyang mag-ingat na lang. Maingat siyang tumakbo papunta sa Main Street habang pinagmamasdan ang paligid. Lumingon siya, nag-iisip kung natakasan na ba niya ang humahabol sa kanya. Umakyat siya sa tuktok ng isang gumuhong gusali para makita kung nasaan ang kalaban. Pero laking gulat niya sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na nahanap agad siya ng halimaw. Tumalon siya pababa, nagtataka kung bakit siya hinahabol ng mga halimaw na ito. Alam niyang hindi siya pwedeng magpahuli sa mga halimaw na to kahit mamatay pa siya. Pero habang tumatakbo, muntik na siyang mamatay sa takot nang madapa siya sa isang natutulog na halimaw. Hindi siya makapaniwalang may isa na namang domain creature. Nagpasya siyang tahimik na umatras at tumakas. Pero bigla na lang nagbuntong hininga ang domain monster. Dumilat ito at tumingin sa kanya, kaya na-realize ni Fine ang kapahamakan niya. Nagising na ang halimaw at nagsimula siyang habulin. Patuloy siyang tumakbo habang iniisip na katapusan na niya. Sinisi niya ang malas niya dahil nakasalamuha siya ng napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Para mas lumala pa ang sitwasyon, nahanap agad siya ng halimaw at sumugod. Patuloy siyang tumakbo habang sinasabihan ang system na mag-isip ng paraan. Tumalon siya sa mga guho ng mga bumagsak na gusali. Walang tigil siyang hinabol ng halimaw. Habang tumatakbo siya, nagtalsikan ang mga tipak ng basag na semento. Pero pagkatapos, napunta siya sa dead end nang hindi pa rin natatakasan ang halimaw. Lumingalinga siya habang iniisip na katapusan na niya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng system na may nangyayari. Pagtingin niya, nalito siya. Nakuha ng ibang direksyon ang atensyon ng halimaw. Doon niya nakita ang itim na aninong humahabol sa kanya kanina. Napagtanto ng system na naakit ang halimaw kay Zio. Walang pag-aalinlangang isinugod ng halimaw ang sungay nito laban kay Zio. Pagkakita rito, hindi napigilan ni Fine na masabi na napakabilis ng halimaw. Sa isang wasiwas lang, napunit si Zio ng sungay nito. Nang makita ito, na-realize ni Fine kung gaano katakot ang halimaw. Alam niyang patay siya kung kahit si Zio ay walang kalaban-laban. Pero biglang nagsimulang mabuo ulit ang parang usok na material mula sa napunit na katawan ni Zio. Bulalas ni Fine na nakakabilib nang makitang kaya nitong buuin ang sarili, pero alam niyang mapapahamak siya kung mananatili pa siya, kaya umalis agad siya. Nakahinga siya ng maluwag, sabay sabing mabuti na lang at iniligtas siya ni Zio. Bigla na lang inagaw ng ugat ng halaman ang butong hawak niya. Sinubukan niyang hilahin ito pabalik pero may nabunggo siya sa likuran niya. Nagtaka siya kung bakit malambot ang pader. Pero nang lumingon siya, nakita niyang isa na naman itong natutulog na halimaw. Alam niyang hindi siya pwedeng maghanap ng gulo rito, kaya nagpasya siyang tumakas. Sa isang bakanteng gusali, nakahanap si Fine ng ligtas na mapagtataguan. Isinandal niya ang likod niya sa pader. Sumasakit ang buong katawan niya at sobrang pagod na siya. Nagtaka siya kung anong lugar yon. Walang kaalam-alam sa nilalang na nagtatago roon, tumayo siya at sinubukang maghanap ng anumang pwedeng mapakinabangan. Bigla siyang naalarma nang makaramdam ng presensya sa kanyang likuran. Nang tumingin siya, may nakita siyang gumagalaw mula sa sulok ng pasilyo. Nakatitig ng diretsyo sa kanya ang nagliliwanag nitong mga mata. Bigla itong sumugod na ikinagulat niya. Ito ay isang kakaibang nilalang na mukhang bata na nakatayo sa ibabaw ng dibdib niya. Napaisip siya kung isa ba itong rune-modified na tao, pero alam ng system na hindi ito pwedeng maging tao para makasurvive sa ganito kalupit na paligid. Bigla siyang kinagat ng nilalang sa tenga. Nagulat si Fane kaya itinapon niya palayo ang nilalang. Nagulat ang nilalang sa bigla ang ginawa niya. Pagkatapos ay tumalon ito paharap patungo kay Fine. Pagkatapos ay ibinulupot nito ang mga kamay at binti sa kanya para yumakap. Sumuko si Fane at tinanong ang system kung ano yon, pero kahit ang system ay hindi rin alam. Gayunpaman, nagpasya silang pangalanan itong Suki. Dahil wala naman silang makikita sa lugar na yon, nagpasya silang lumabas. Ngunit, nagising na ang wolf monster kanina. Tumingin ito sa kanila, naglalaway sa gutom. Bigla na lang sumugod sa kanila ang mukhang lobo na halimaw. Idinagan ng wolf monster ang mga paa nito sa kanila para idiin sila sa lupa. Naggitngit ang mga ngipin nito habang nakatitig sa kanila.
Parehong takot na takot sina Suki at Fine. Sa sobrang takot ni Suki ay bigla niyang sinuntok ang lobo. Sobrang lakas nito na tumilapon pabalik ang lobo at bumagsak sa mga guho. Nakatayo sa harap ni Fine, na-realize niya kung gaano nakakatakot ang batang ito. Bumalik ito sa pagyakap sa kanya. Nakangiti siya ng malapad na parabang tinatanong kung proud ba sa kanya si Fine. Gayunpaman, nag-alala siyang baka magwala ito at atakihin siya. Inisip niya na pwede niya na lang itong itapon. Gayunpaman, pinagsabihan siya ng sistema at sinabing bata pa ito. Nagdesisyon si Fine na bitbitin na lang si Suki. Pagkatapos ay napadpad siya sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Biglang nagising si Suki mula sa kanyang pagtulog. Bumaba siya mula sa katawan nito at tumakbo palayo. Nang makita siyang tumakbo palayo, napaisip si Fine kung saan siya pupunta. Hinabol niya ito at sinabihang dahan-dahan lang. Nakarating sila sa harap ng isang malaking puno na may mga pink na dahon. Nagtanong si Fine kung anong lugar ito at kung nakapunta na ba rito si Suki. Humarap ito na may mga luhang namumuo sa mga mata. Lumuhod si Fine at tinanong kung ito ba ang bahay niya at kung namimiss ba niya ang kanyang mga magulang. Ang kaawa-awang si Suki ay napahagulgol sa kanyang mga yakap. Niyakap siya ng mahigpit ni Fine at sinabing sa kanya na siya titira mula ngayon. Sa Star City Shelter, hindi inakala ni Fine na makakarating sila ng buhay sa lugar na yon. Biglang nagbabala ang sistema tungkol sa isang paparating na panganib. Lumingon siya para tingnan kung ano yon at nakita niya si Zio na humahabol sa kanya kanina. Inilabas ni Zio ang mga kuko nito sa kanya at mumisi. Hindi inaasahan ni Fine na mahanap siya nito agad. Naggitngit ang mga ngipin ni Suki habang nakatitig sa halimaw. Sinimulan niyang pagalitan ang halimaw at tumalon paharap. Sumugod siya kay Zio kahit na pinipigilan siya ni Fine. Pero biglang may malakas na liwanag na lumabas mula sa katawan niya habang itinutumba niya si Zio. Nagulat si Fine na ganito pala kalakas si Suki. Nagdesisyon muna siyang magtago at ipaubaya ang sitwasyon kay Suki. Ang kasalukuyan niyang balanse ay nagbibigay daan para sa dalawa pang pagpasok sa panaginip. Nagdesisyon siyang suriin muna ang mga nakaraang grand prize na numero sa loto. Ngumisi siya, iniisip na kailangan muna niyang yumaman gamit ang loto. Na-filter niya ang taon at petsa sa araw na ito. Alam niya na hindi siya pwedeng maging masyadong sakim dahil ang paulit-ulit na pananalo ay makakaakit ng hinala. Tiningnan din niya ang mga detalye ng domain field para sa mga pambihirang mapagkukunan. Pagbalik sa domain field, napaisip siya kung ano ang ginagawa ni Suki dahil parang tumigil na ang laban. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na gumagapang si Zio sa likuran niya. Sa Star City Academy, tinatanong ni Bert si Finn kung naisip ba nitong sumali sa kanilang akademya pagkatapos graduate. Nang walang pag-aalinlangan, nagdesisyon si Fine na maging guro sa akademya para magturo ng martial arts. Pagkarinig dito, parang sumama ang timpla ng mood ni Bert. Kaya napilitan si Fine na pag-isipang muli ang kanyang sagot at magturo na lang sa isang klase. Sinabi naman ni Bert na kailangan niya muna itong pag-isipan. Sa kanyang bahay, dumiretso agad si Finn para subukan ang kanyang swerte sa loto. Punong-puno siya ng pananabik, umaasa na mananalo ang kanyang mga numero. Pagkatapos, napabagsak siya sa kama dahil sa matinding pagod. Sa kanyang nightstand ay may isang notebook na puno ng kanyang mga isinulat. Hindi siya makatulog kaya lumabas siya, iniisip ang kasalukuyang sitwasyon. Napabuntong hininga siya, iniisip kung paano niya lubos na maililigtas ang hinaharap. At dahil nagdesisyon siyang humakbang pasulong, alam niya na kailangan niya itong tapusin hanggang dulo. Kinabukasan, ipinaalam niya kay Luke ang pag-alis niya mula sa akademya bukas. Nagulat ito at napaisip kung kailan siya babalik. Sinabi ni Fine na may asikasuhin lang siyang ilang bagay at babalik din agad. Habang nag-uusap sila, nanatiling tahimik si Aqua. Nang mga sandaling iyon, inabutan siya ni Fine ng isang bagong plauta. Tinanggap ito ni Aqua, naguguluhan sa kanyang ginawa. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at sinabing may klase pa siya. Pagkatapos ng klase, ipinaalam ni Fine sa mga estudyante na mawawala siya ng sandali bukas. Dito na nagtaas ng kamay ang isang estudyanteng nagngangalang Sayu. Nagpakilala siya at nakiusap na turuan sila ng mga paraan ng pananaliksik sa cultivation. Pagkarinig sa kanyang kahilingan, medyo nabigla si Fine. Nangako siyang tuturuan sila pagbalik niya na nagpahiyawan sa buong klase. Sa loob-loob niya, naisip ni Fine na ito ang ikamamatay niya. Kailangan niyang ipaalala sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga tala na kailangan niyang maghanap ng isang pangunahing teorya sa pananaliksik. Naisip niya na ang kanyang klase ay nakakaakit ng mga pinakamatalinong estudyante na maaaring maging pangunahing puwersa niya sa kalaunan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at tinanong ang Grandmaster kung anong mayroon. Biglang nagalit ang lalaki sa kabilang linya, sinasabihan siyang tumupad sa kanyang usapan. Sobrang naguluhan at nagulat si Fine. Sumapit ang gabi at tinanong ni Aqua si Fine kung bakit binigyan siya nito ng plauta at trinato ng maayos. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanya, naniniwala siyang may motibo ang mga ginagawa nito. Pagkatapos ay sinabi niya na naintindihan niya ang halaga ng pagpapahalaga sa mga bagay na galing sa isang tao. Mga sundalo ang kanyang mga magulang na nawala at ang kanilang mga personal na sandata lang ang nakuha kinalaunan.
Mataimtim na nakinig si Aqua habang nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Lumingon siya rito at nagtanong, pero tumanggi itong magbahagi ng kanyang kwento. Dahil naramdaman niyang ayaw nito, iniba niya ang usapan at tinanong ang mga plano nito pagkatapos ng pag-aaral. Sinabi nitong gusto niyang sumali sa Domain Expeditionary Force at mapunta sa frontline. Kaya nagmungkahi si Fine na bubuo siya ng isang puwersa at gagawin siyang second in command nito. Ngumisi ng may pagyayabang si Aqua, kaya tinanong siya ni Fine kung anong problema. Lumalabas na naisip din niya ang parehong ideya, maliban sa gusto niyang siya ang maging pinuno. Alanganin siyang tumawa, alam na maraming tao ang namatay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa apartment, nagulat si Mori nang makitang nakabalik na si Fine. Hindi niya maiwasang mainggit sa sitwasyon ni Fine. Nang makita ang sipag nito, nakonsensya si Fine na hindi siya makapagdala pabalik ng hinaharap na pananaliksik sa siyensya para rito. Pero biglang nagulat si Fine nang marinig ang tungkol sa Scarlet Research Institute mula kay Mori. Para mas lituhin siya, binanggit ni Mori na ang biolohikal na siyensya ay nakadepende na ngayon sa kanila. Kinumpirma nito ang kanyang mga hinala na sila ang nasa likod ng mga pagbabago sa kwarto. Dahil dito, hinikayat niya si Mori na mag-aral ng mabuti at makapasok sa nasabing Research Institute. Pagkalipas ng 5 araw, graduate ang lahat. Nagmarka ito ng simula ng paglalakbay ni Fane para iligtas ang sangkatauhan sa Star City Academy. Pagkatapos ay ginabayan siya ng isang lalaki patungo sa administrative building kung saan niya kailangang magparehistro. Pagtingin niya, nakita niyang isa pala itong disipulo ng Budismo na nagngangalang Krill. Nang tanungin tungkol sa kanyang suot, sinabi nitong bahagi ito ng kanilang paniniwala. Hindi maiwasan ni Fine na humanga sa kanyang dedikasyon at pananampalataya, pero nadismaya lang nang marinig na susuway ni Krill ang sariling paniniwala nito. Sa opening ceremony, sinalubong ng mga guro ang mga bagong estudyante. Mula sa malayo, nag-aalala si Krill dahil mukhang nakakatakot ang mga estudyante. Tiniyak ni Fine sa kanya na palakaibigan sila, pero hindi siya pinaniwalaan ni Krill. Para patunayan ito, nilapitan ni Fine ang kanyang mga kakilala at binati sila. Nang makitang hindi sila bayolente, gumaan ang loob ni Krill. Pagkatapos ay nilapitan niya ang isang grupo ng mga estudyanteng mukhang sanggano at binati sila. Pero hindi ito nagustuhan ng mga estudyante at inisip nilang binabastos sila. Nang makitang nagiging bayolente ang mga estudyante, napaisip si Krill kung anong naging mali. Pinanood siya ni Fane habang binubugbog, iniisip na napakabagal ni Krill. Sa Combat Class 3, naisip ni Fane na lahat ng estudyante sa akademyang ito ay nakapasok lang dahil sa koneksyon. Inisyan siya ni Bert at sinabing hindi ganoon yon, pero alam ni Fine na nagsisinungaling siya. Habang naghahanap sa kanyang mga file, nalaman ni Fine na kabilang si Krill sa mga estudyanteng tuturuan niya. Nagulat siya nang malaman na si Krill lang ang nag-iisang direktang disipulo ng Jain Temple. Lumabas na ang templong ito ay binubuo ng mga prestihiyosong tao. Hindi napigilan ni Fine na ngumiti, iniisip na magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang mga koneksyong ito. Gayunpaman, inubos ng isang pagbili ang lahat ng pera niya. Ginamit ang lahat ng perang iyon para manumbalik ang enerhiya niya. Nagpasya siyang pumasok muli sa Future Dreamscape sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang naging taksil siya sa sangkatauhan. Galit sa kanya ang mga tao kaya naniwala siyang totoo ito. Nakita niya ang isang recording ng pag-execute sa kanya at pinanood ito. Doon ay nakita niya ang sarili na suot ang damit ng bilanggo habang iniskortehan papunta sa execution grounds. Tumingin siya sa unahan at tinanong ang lahat kung ganoon ba talaga ang galit nila sa kanya, pero sinalubong lang siya ng puot ng mga tao habang binabato siya. Tahimik na tinanggap ni Fine ang kanilang galit at sinabing hinding-hindi nila maintindihan ang mga nagawa niya para sa kanila. Itinaas na ang talim ng pang-execute, pero bago pa ito bumagsak, dumating si Aqua at tinawag ang pangalan niya. Sinabihan siya ni Fine na huwag nang makialam dahil isa lang siyang hamak na taksil. Pero walang pakialam si Aqua at hinila siya paalis. Inalis ni Fine ang mga kamay niya at sinabing wala na siyang balak mabuhay. Naniga si Aqua nang makita ang determinasyon niya. Umiiyak siyang tumalikod at sumumpang ipaghihiganti siya balang araw. Nandoon din si Krill at ipinagdarasal siya. Hindi inaasahan ni Fine na pupunta roon ang monghe para magpaalam sa kanya. Ayon sa system, namatay si Krill sa edad na 219. Nang malaman ng mga ito, inisip ni Fine kung ano ang nangyari kay Aqua kinalaunan. Mas pipiliin niyang mamatay kaysa hayaang maging malungkot ang katapusan ni Aqua. Pero nang makitang walang nagbago, nasiraan siya ng loob na nauwi lang sa wala ang mga pagsisikap niya. Nang makakalap ng impormasyon, nalaman ni Fine na nagkaroon ng meeting ang mga commander pagkatapos ng kamatayan niya. Nalaman din niya na pinatay ni Aqua ang lahat ng commander sa meeting na iyon. Nagtaka siya kung ano ba talaga ang nangyari at bakit niya pinatay ang mga ito. Alam niyang dapat ay pipigilan nito ang Scarlet Research Institute, pero nagpasya siyang huwag basta-basta magtiwala sa historical records dahil minsan ay nagsisinungaling din ang mga ito. Ano pa man iyon, alam niyang hindi magsisinungaling sa kanya ang future self niya. Nakita niya ang 101 na hindi pa nababasang mensahe sa inbox niya at binuksan iyon. Nalaman niya na nakabuo siya ng grupo mula sa klase.
Bumuo si Aqua ng sarili niyang grupo at nakapasok sa top 1-0 na pinakamalakas. Hindi sumuko si Luke sa mga cultivation method. Nalaman din niya na may nagpoprotekta na sa listahan niya ng mga henyo. Nawasak ang Scarlet Research Institute ng isang bayani na kapareho niya ng layunin. Nalaman niya na hindi tumigil ang institute at sinimulan muli ang Rune Modification Human Project. Hinala ng future self niya na may kumukuha rin ng kaparehong impormasyon na nakukuha niya. Hindi nagtagal ay inimbestigahan siya ng Star City Garrison dahil sa rebellion. Bago pa madakip ang future self niya, nag-iwan ito ng huling babala para sa sarili niya. Lumabas na may isang espiya sa mga estudyante ni Fine. Napagtanto niyang baka pinoprotektahan talaga ng Scarlet Research Institute ang mga henyo. Pero hindi siya makapaniwala dahil mortal na magkaaway ang mga tao at domain creatures. Biglang nag-alerto ang system na darating si Zio sa loob ng 3 minuto. Nagpasya siyang umatras muna at tumakas. Inisip niya kung wala na ba talagang paraan para mapabagsak si Zio. Alam niyang pagle-level up lang ang tanging paraan, pero hindi niya maaaring isugal ang buhay niya sa pag-grind. Biglang nagbabala ang system tungkol sa presensya ng isang domain creature. Tumalikod siya para tumakas, pero napansin na siya ng halimaw na Sabertooth. Nag-umpisa siyang tumakbo ng mabilis habang hinahabol siya ng halimaw. Nang hingi siya ng tulong, naiisip na magiging iba sana ang sitwasyon kung nandoon si Suki. Biglang may pinkish energy na tumagos sa kalangitan mula kung saan. Bumagsak ito sa lupa at marahas na inihagis ang Sabertooth. Sa sobrang lakas nito ay napunit ang panga ng Sabertooth. Pagkatapos ay lumapit kay Fine ang pinkish energy. Si Suki pala yon at pareho silang natuwa na makita ang isa't isa. Nagyakap sila at masaya si Fine dahil dumating ito nang tawagin niya. Naisip niyang makipagtulungan na lang kay Suki para mag-level up. Dahil muling nagkita, nagpatuloy silang dalawa sa pagpapabagsak ng iba't ibang domain creatures para mag-level up. Pinigilan ni Fine si Suki at sinabing siya dapat ang tatapos sa kalaban, pero masyadong malakas si Suki kaya hindi sinasadyang natapos niya ang laban sa isang suntok. Nalungkot si Fine nang makitang hindi siya makakakuha ng experience. Sa kabilang banda, naisip niyang ayos lang iyon basta hindi niya makasagupa si Zio. Pero ilang saglit lang, nakita niyang tumatakbo papalapit sa kanya si Zio. Mabilis siyang tumalikod para tumakas habang nagmumura. Para ilihis ang atensyon nito, naisip niyang kailangan niyang humanap ng makakalaban ng humahabol sa kanya. Nang marinig mula sa system na may isang nilalang sa unahan, itinaas ni Fine ang isang piraso ng buto. Ibinato niya ito sa nilalang sa unahan niya. Lumingon ang nilalang sa kanya na mukhang asar na asar. Lumingon si Fine at tinignan ang natatarantang si Zio. Doon napansin ng nilalang na may isang mata ang presensya ni Zio. Sinamantala ni Fine ang pagkakataong ito para makatakas sa safe zone. Habang tumatakbo, hiniling niya na sana ay nakakapagsalita si Suki. Biglang tumalon si Suki mula sa balikat niya. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa harap muli ng puno. Nagtaka si Fine kung bakit laging umiiyak si Suki tuwing pumupunta sila sa lugar na yon. Nang sandaling iyon, may napansin siya sa lupa at hinukay ito. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin niyang isa itong bakal na kahon na may pangalan niya. Tuwang-tuwa siya at naisip na iyon ang mga ipon niya sa buong buhay niya. Pero nang buksan niya ito, wala siyang nakita kundi tumpok ng pulbos. Nadismaya siya nang mapagtanto ng mga abo niya pala yon. Pagkatapos ay may nakabaong plauta sa tabi ng kahon. Lumabas na ibinaon din ni Aqua ang plauta niya kasama niya. Doon niya napagtanto na nagluluksa si Suki para sa kanya. Tinanong ng system kung posibleng si Suki ay si Aqua. Hindi nila maikakaila ang pagkakahawig ng dalawa. Pinaghihinalaan ni Fine na ginawang si Suki ng Scarlet Research Institute si Aqua. Pero naisip niyang masyado itong malabong mangyari. Ibinaon niyang muli ang mga abo niya at ibinigay ang plauta kay Suki. Masaya niya itong hinipan at tumugtog ng musika. Nang marinig ito, hindi na iwasan ni Fine na isiping baka nga si Suki talaga si Aqua. Dahil sa hinalang ito, pumunta siya sa database para maghanap ng iba pang impormasyon. Na-unlock niya ang bagong data at may mga natuklasan. Lumabas na kinalaunan ay nakuha at na-preserve ang mga labi ni Aqua. Nang makita ito, naisip ni Fine na lahat ng magagaling na mandirigma ay nakatakdang maging mag-isa. Tinignan niya si Suki at inisip kung paano ang pagkikita nila ay katulad ng pagkikita nila ni Aqua. Dahil dito, sumumpa siyang hahanapin niya ang mga labi ni Aqua. Tinignan niya ang mga mapa, sinususpetsang matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga guho ang mga labi nito, at ang mga guhong iyon ay napag-alaman na ang kasalukuyang Star City Shelter pala. Nang mapagtanto ito, lubos na nagulat si Fine nang isiping baka nandito lang sa buong panahon ang mga labi ni Aqua. Nagpatuloy siya sa pag-check sa mga pinto ng gusali kasama ni Suki. Huminto siya sa unang pinto, sabay sabing mukhang napakatibay nito. Pero hindi niya alam kung ano ang password. Mabuti na lang walang binatbat ang pinto sa lakas ni Suki. Pagpasok niya, nagulat siya nang makita ang malaking laboratorio. Nang makita ang iba't ibang parte ng katawan at mga spesimen, nasabi niyang nakakakilabot ito. Habang nagbabasa ng mga file, nakita niyang nag-eksperimento ang lab na ito sa mga gen na pumipigil sa pagdami ng tao. Pagkatapos ay gumamit sila ng cloning technology para palitan ang mga namatay na tao. Pagkatapos niyon, sinira nilang dalawa ang susunod na kwarto.
Isa pala itong underground farm kung saan nagtatanim ang mga tao sa hinaharap. Top secret ang ikatlong kwarto kaya hindi nila mabasa ang mga data. Pagkakita sa mga eksperimento, sinabi ni Fine na mukha itong opisina ng isa na namang baliw na scientist. Pero nagulat siya nang makitang si Zio iyon. Nakita rin niya ang litrato ni Zio sa dingding. Nalaman nilang si Zio ay isang mass-produced dimensional creature na hindi alam kung saan nagmula. Nanlumo si Fine dahil wala itong kahinaan. Sa pagtingin sa data nito, nalaman nilang may matindi itong galit laban sa mga tao. Maya-maya pa ay dumating si Zio sa lugar. Sumuko na si Fine at inisip na katapusan na niya. Naisip ni Fine na baka makaligtas siya kung hindi siya gagalaw pero biglang nakipagtitigan sa kanya si Zio. Dito niya naisip na tapos na talaga siya. Bigla siyang inatake ni Zio kaya mabilis na sumuntok si Suki bilang ganti. Napakalakas ng suntok kaya nadurog ang katawan ni Zio. Nagulat ng husto si Fine sa lakas ni Suki. Naisip niyang ito na ang tamang pagkakataon para tumakas habang naghihilom pa si Zio. Agad niyang hinila si Suki at tumakbo palayo. Maya-maya lang, nabuo uli ni Zio ang sarili niya. Nakita niyang tumatakbo palayo si Fine kasama si Suki. Agad silang hinabol ni Zio. Iniunat nito ang mga kuko para hulihin sila. Mabilis na kumilos si Suki at hiniwa ang mga kamay nito. Sinundan niya ito ng suntok na bumasag sa katawan ni Zio. Umiwas si Zio at gumanti sa pamamagitan ng paghila sa kanya pababa. Diniin niya si Suki sa sahig pero madaling nakawala si Suki at ibinalibag ang mga kamay ni Zio. Nang makita ang laban, alam ni Fine na wala siyang laban para makialam. Habang nagkakagulo, naghanap siya ng paraan para matulungan si Suki na matalo si Zio. Pero sobrang lakas ng epekto ng laban nila kaya nasira ang database. Pakiramdam ni Fine ay guguho na ang shelter kaya umasa siyang ligtas si Suki. Nang mapansin niyang wala nang gumagalaw, iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Suki na bumagsak sa mga guho. Naroon si Zio na nakatayo sa harap nila. Sinakal nito si Fine at inangat sa ere. Biglang tinusok ni Suki ang dibdib ni Zio. Habang bumabagsak si Fine, pinasigla niya si Suki na talunin ang kalaban. Tumayo si Suki na nagliliwanag ang pulang mata. Nagpakawala siya ng malakas na suntok na yumanig sa lupa. Doon naramdaman ni Fine na guguho na ang shelter. Nagmamadali siyang umakyat para makalabas, pero gumuho na ang buong lugar. Bumagsak si Fine kasama ang mga bato at guho sa paligid niya. Sa ilalim ng gumuhong gusali, lumitaw si Zio. Pagkatapos ay buong galit siyang sumugod kay Fine. Tumayo si Fine, nag-iisip kung wala na ba talagang paraan para matalo ang kalaban. Sa academy, ipinapaliwanag ng instructor sa mga bagong estudyante ang layunin ng special training. Mukhang kinakabahan ang mga estudyante sa bagsik ng instructor. Sakto namang dumating si Fine. Naalala niya ang espiya sa mga estudyante niya at nangakong hahanapin ito. Tiningnan siya ng mga estudyante at naisip na mukhang hindi siya mabuting tao. Samantala, napansin ni Fine ang isang lalaking may pulang buhok na hindi man lang pinawisan sa kabila ng matinding training. Matapos ang training, tinawag ni Fine ang bata para tanungin ang pangalan nito. Pero inignora lang siya ng estudyante at naglakad palayo, kaya nagtaka siya. Hinabol siya ni Fine at nagpakilala, pagkatapos ay tinanong uli ang pangalan niya. Nagpakilala ang bata bilang si Yuki. Napagtanto ni Fine na wala siyang access sa impormasyon ni Yuki. Pagdududahan sana niya ito kung hindi lang dahil sa tungkulin niyang protektahan ang mga henyo sa panahong ito. Ngumiti si Fine at sinabihang magkwento pa tungkol sa blangko nitong personal na impormasyon. Pero naglakad lang palayo si Yuki nang walang sinasabi kaya nainis si Fine. Sinabi na lang niya sa sarili na tatanungin niya ang future self niya pagbalik niya sa panaginip. Kaya lang, wala na siyang pera at hindi siya makakabalik sa panaginip. Walang kwenta ang pagtatanong kay Bert. Hindi rin ito mabunyag ang kanyang impormasyon. Nagalit si Fine at sinabing may karapatan siyang malaman dahil siya ang kanyang guro. Pumayag naman si Bert at inamin na galing siya sa Tongshan Road, pero hindi alam ni Fine kung isa ba itong organisasyon o grupo o kung ano paman. Iniiba ni Bert ang usapan at sinabing may maganda siyang balita. Naglabas siya ng folder na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Theoretical Concepts Competition. Nang marinig na pwede siyang kumita, tuwang-tuwa si Fine. Inisip niyang nagkataon lang dahil may bago siyang konsepto kamakailan. Lumabas siya ng kwarto na patalon-talon sa tuwa habang naglalakad. Pero nakalimutan niyang usisain ng husto ang impormasyon ni Yuki. Bumuntong hininga na lang siya at sumuko, sabay sabing may dahilan din siguro si Bert. Naglakad na lang siya at nagpasyang siya na lang mismo ang mag-imbestiga. Habang nakaupo sa ilalim ng malaking puno, inisip niya kung sino ang espiya. Inalis na niya si Krill at imbestigahan niya si Yuki, kaya siyam na lang ang natitira. Tahimik siyang nag-isip habang nanonood sa training ng klase. Nakita niya ang tatlong magkakapatid mula sa 100 Beast Legion at naisip na hindi sila ang mga espiya. Inalis din niya si Jiro, ang top student mula sa Bagua Talisman Array Research Institute. Bukod pa rito, inalis niya si Nayani at Cassie dahil sa background nila sa military at medical. Hindi rin siya nagdududa kina Ping at Yanfuo na parehong mukhang tapat na tao. Pagtingin sa huling estudyante na si Chard, hindi rin niya ito pinagdududahan. Nagdulot ito ng problema na nagpasakit sa ulo niya. Bigla siyang nagulat nang marinig ang galit na boses mula sa isang estudyante. Si Brad iyon na pinupuna ang ugali ni Yuki.
Sinabi ng huli na wala siyang interes sa activity, kaya babalik na siya. Tumalikod siya at sinabing mahihina sila. Nang marinig ito, matinding kahihiyan at galit ang naramdaman ni Brad. Agad niyang sinuntok si Yuki mula sa likod, pero nakaiwas ito. Nagulat si Krill habang pinapanood ang tagpong ito. Tinawag ding padalos-dalos ng mga kapatid niya na sina Earl at Kem si Brad. Samantala, sinabi sa kanila ni Jiro na nakatingin ang guro. Sinabi ni Cassie na medyo mabigat ang suntok na iyon, habang sinabi ng ibang lalaki kung gaano karumi ang sneak attack niya. Nang makita ang pagiging kalmado nito, lumaki ang inaasahan ni Fane kay Yuki. Pero naguluhan siya kung pipigilan ba ang laban o hahayaan na lang. Sayang at hindi niya nadala ang tagapagligtas sa realidad. Hindi niya sila mapanood na malayang nakikipaglaban. Samantala, pinakiusapan ni Yuki si Brad na tumigil dahil ayaw niya itong saktan. Nang marinig ito, sobrang napahiya si Brad. Sumugod siya para pabagsakin ito sa lupa. Pero sa isang mabilis na galaw, nagawa siyang pabagsakin ni Yuki na hindi na makagalaw sa lupa. Naghiyawan ang klase nang makita kung gaano siya kaangas. Samantala, nagtaka sina Earl at Kem kung anong ginawa ni Yuki kay Brad. Sinabihan lang niya ang mga ito na dalhin siya sa infirmary at nagpaalam na. Samantala, naisip ni Fine na kailangan muna niyang imbestigahan si Yuki. Nagawang hanapin ni Fine ang impormasyon ni Yuki. Nalaman din niyang namatay ito kasama niya dahil sa umano'y pagtataksil. Sinubukan din niyang hanapin ang Tongshan Road pero walang mahanap na impormasyon. Napagtanto niyang gawa-gawa lang ito ni Bert para pigilan siyang magtanong. Kinalimutan na muna niya ito at nagdesisyong magbasa ng mga komento. Nakita niya ang future self niya na itinatatag ang organisasyong Down. Inutusan niya si Yuki na protektahan ang henyo ng grupo na si Jiro na naka-undercover sa Scarlet Institute. Binigay ni Jiro kay Fine ang lokasyon ng bagong base at naglagay siya ng patibong para hulihin ang traidor. Pero hindi kumagat ang traidor at nawasak ang totoong base. Sila lang ni Jiro ang may alam ng totoong impormasyon kaya naghinala siya na ito ang traidor. Inutusan ng gwardiya si Fine na tanggalin ang anumang metal na gamit dahil hindi siya pumasa. Giit niya ay wala siyang suot pero may na-detect ang metal detector sa kanyang pulso. Kinalagkad siya ng militar at hinayaang si Mori na ang bahala sa lahat. Napaiyak ang kasalukuyang Fane dahil masayang namatay ang future self niya. Nagdesisyon siyang magtiwala kay Mori at pinadalhan ito ng mensahe. Bigla na lang lumitaw ang future Mori at binati siya. Pinatay ang magkakapatid pagkatapos ng pagkamatay ni Fine. Pinatay rin si Jiro ng Scarlet Institute at hanggang sa huling hininga, hindi ito nagsalita ng masama laban sa kanya. Habang sinundan ni Yuki ang parehong kapalaran ng mga nauna, ang iba naman ay nakulong habang buhay dahil sa pagsali sa organisasyong Down. Binuo pa rin ni Aqua ang rebeldeng grupong Down pero nahulog din siya sa kamay ng mga tao. Nalagay sa panganib ang Star City nang lumawak ang Silver Moon pero dumating si Suki at itinaboy ito na parang may pinoprotektahan. Hindi gusto ni Suki ang mga tao pero mahigpit ang hawak niya sa babaeng may pulang buhok. Biglang inanunsyo ng system panel na dumating na ang halimaw na si Zio. Bakas ang pag-aalala ni Fine dahil namatay na naman siya. Nagdesisyon siyang harangan ang pinto kung saan lilitaw si Zio pero pinaalalahanan siya ng system na nauubos na ang oras. Nakipaglaban si Fine sa mga undead at mga uod na halimaw. Nag-level up na naman siya at lumaki ang mga kalamnan pero inasar siya ng system dahil madali lang siyang pasabugin ng mga domain creatures. Tumalon-talon siya sa mga bato at nakontento sa bilis at lakas ng katawan niya. Sinubukan niya pagkatapos na hanapin si Suki. Gumapang siya sa lupa habang iniiwasang makagawa ng ingay. Sinabihan siya ng system na may rare plant sa malapit na nagpagulo sa isip niya. Natulala siya nang mapagtantong natapakan niya ito. Lumapit pa siya at naisip na mukha lang itong ordinaryo. Sinabi ng system na isa itong super rare power plant at kailangan niya itong hukayin. Pagkabunot, inisip ni Fine na isa lang talaga itong ordinaryong halaman. Pero ibinunyag ng system na nagtatago ito ng power seed na kayang magparami ng abilidad at inutusan siyang ipakain ito kay Suki. Tuwang-tuwa siya nang marinig na baka kayang patay ni Suki si Zio. Pinuntahan niya ang lugar kung saan unang nakita si Suki pero wala na ito roon. Napagtanto niyang mga guho ito ng isang experimental building. Sinabihan siya ng system na kakaiba ang nilalakaran niyang tile, kaya napatingin siya sa ibaba. Sinira niya ito at nakita ang isang metal basement door. Hindi mabuksan ni Fine ang pinto at inisip si Suki. Sinabihan siya ng system na baka umiiyak na naman ito sa puntod niya. Binalak ni Fine na iligaw si Zio papunta sa isa pang domain monster para mabawasan ang mga hadlang. Hindi matukoy ng system panel kung anong halimaw ito dahil masyado itong malayo. Lumapit si Fine kaya napatingin sa kanya ang kambing na halimaw. Kinilabutan siya dahil nadiskubre siya kaya tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Pero napansin niyang hindi siya hinabol nito kaya inutusan siya ng system na lumapit pa ng kaunti. Sinubukan ni Fine na batuhin ito na ikinagalit nito. Pero tumalikod ulit ang halimaw kaya napaisip si Fine kung tanga ba ito. Biglang lumitaw si Zio sa likuran niya nang mag-anunsyo ng panganib ang system. Sumigaw si Fine ng saklolo. Nang lumapit si Zio, napansin niyang agad na tumayo ang kambing na halimaw. Natuwa siya at pinuri ito dahil sa pagiging mataas at makapangyarihan nito.
Nagkatitigan ang dalawang halimaw, nakaharap sa isa't isa na handang makipaglaban. Ibinuka ni Zio ang malaki nitong bibig para takutin ang kambing. Nagtagumpay ito dahil mabilis na tumakbo palayo ang kambing na halimaw. Humarap ulit si Zio kay Fine kaya napilitan siyang harapin ito. Nagdesisyon siyang sundan ang dinaanan ng kambing na halimaw at tumakas kasama nito. Napansin niya ang bato na hugis tupa at napagtantong lungga pala ito nito. Sinabihan siya ng system na papalapit na si Zio kaya nagalit siya sa sobrang ingay nito. Pabilis ang pagdating ni Zio kaya inutusan siya ng panel na pumasok na sa loob ng kuweba. Nagdesisyon siyang sundin ang system kahit masyado itong mapanganib. Kinuha niya ang power seed para gawing ilaw. May nakapa siyang malagkit na nagpandiri ng husto sa kanya. Nahanap niya ang labasan pero kumpol lang pala ito ng mga tupa na nakapalibot sa isang gintong itlog. Naghinala si Fine na may buhay sa loob ng itlog na yon. May napansin siyang kumikislap na pulang ilaw na lalong nagduda sa kanya. Agad na sumugod si Zio papunta sa kanya. Napabagsak sa lupa si Fine sa sobrang gulat kaya napukaw niya ang atensyon ng mga tupang halimaw. Sinubukan silang takutin ni Zio kaya napatayo ang mga ito. Nagsimulang maglaban ang mga halimaw. Sinabi sa kanya ng system panel na mga magic users ang mga ito nang mamatay siya sa kawalan ng pasensya. Natrap ng mga tupang halimaw si Zio gamit ang kanilang gintong mahika kaya natuwa si Fine dahil malakas ito. Sinubukan niyang gumapang para makaalis sa eksena pero sinabihan siya ng system na nakaharang na ang tanging labasan. Inutusan naman siya nitong silipin ang kristal sa gitna. Pinilit siya nitong basagin at patayin iyon kaya napaisip si Fine. Sinabihan siya ng system na huwag matakot dahil wala naman itong banta. Biglang idinilat ng tupa ang mga mata nito, kaya nagpanik si Fine dahil inakala niyang gising ito. Sinuntok ni Fine ang kristal, pero masyadong mataas ang depensa nito para sa kanya. Napasigaw siya sa sakit dahil naparalisa ang kamay niya gawa ng depensa nito. Sinabihan siya ng system na sumuko na, pero tumanggi siyang makinig. Kinuha niya ang power seed at kinain yon, nang biglang napansin siya ng isang tupang halimaw at sumugod mula sa likod. Sinabihan siya ng system na mag-ingat sa likod niya, pero mukhang lumakas si Fine dahil nagawa niyang suntukin ang shipman. Bumagsak ito mismo sa iba na sumira sa pormasyon nila. Sinabihan siya ng system na hindi na nila kayang pigilan si Zio, at iisa na lang ang pagkakataon nila. Itinaas ni Fine ang paralisado niyang kamay at tinaga ang kristal na may matinding determinasyon. Nagawa niyang basagin ito at pinalaya ang baby shipman sa loob. Inutusan siya ng system na patayin ang shipman at dukutin ang puso nito, kaya agad na sumunod si Fine. Kinuha ni Fine ang puso nito at nagdesisyong kagatin yon. Bigla siyang nagliwanag at parang nagising, habang napansin ng system na nagiging mortal siya. Biglang lumaki ang katawan ni Fine habang nagliliwanag ito, kaya napareact siya sa sakit. Tila natakot ang shipman sa nangyari. Sumigaw si Fine at parang kumawala ang enerhiya mula sa bibig niya. Narealize niyang nawawalan na siya ng malay at malapit na itong sumabog. Biglang sumulpot si Zio sa likod niya para umatake, pero nagawang humampas ni Fine at hiniwa siya sa gitna. Bumagsak sa lupa ang naputol na katawan ni Zio habang nararamdaman ni Fine ang walang hanggang kapangyarihan sa loob ng katawan niya. Sinubukan ulit buuin ni Zio ang katawan niya pero humakbang paharap ang mga shipman. Nagpakawala sila ng mahika at pinigilan siyang mabuo ulit ang katawan niya. Nagawa nilang paghiwalayin ang katawan niya habang nawawalan na ng kontrol ang katawan ni Fine. Mukhang nahihirapan siya, paitaas na umaangat gamit ang sarili niyang lakas. Pumailan lang siya sa langit taglay ang hindi makontrol na kapangyarihan niya. Sumigaw siya sa sakit at parang pinakawalan ng katawan niya ang kapangyarihan sa loob niya. Nawalan din siya ng lakas at nagsimulang bumagsak sa lupa. Bumagsak si Fine sa lupa na pakiramdam ay sobrang sakit at pagod. Sinubukan niyang umupo habang nararamdamang parang may kulang sa loob niya. Nagulat siya nang makitang naging kalansay ulit ang katawan niya. Sinabihan siya ng system na maswerte siyang nakakuha ng legendary bloodline, pero masyadong mahina ang katawan niya at hindi niya ito kinaya. Tumayo si Fine at nagsimulang maglakad habang hawak ang pantalon niya. Tinanong ng system kung ano ang plano niya dahil nasa mapanganib na kalagayan siya. Kinakain ng undead skeleton ang isa pa. Nang dumating si Fine na may dalang bato, binasag niya ang ulo nito na naging dahilan para bumalik ang katawan niya. Nakarating siya sa lugar kung saan nakatira si Suki, pero biglang umihip ang malakas na hangin. Isang dambuhalang ibon ang umaaligid sa lugar. Gumawa ito ng malakas na ingay habang lumilipad. Napamura si Fine habang nagtataka kung isa itong domain creature. Kinumpirma ito ng system at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil isa itong high-level creature. Naningkit ang mga mata niya dahil kailangan niyang mas lumakas para harapin ito at iligtas ang mga tao. Pero sinabi ng system na huwag masyadong isipin yon dahil kailangan itong gawin ng dahan-dahan. Sa wakas ay nakarating na si Fine sa pinaglilibingan sa kanya. Nagsimula siyang hanapin si Suki, tinatawag ang pangalan niya, pero sinabihan siya ng system na may domain monster sa likod. Na-excite siya sa pag-akalang si Suki yon. Lumalabas na isa pala itong dambuhalang halimaw. Hinampas ng halimaw ang lupa gamit ang kuko nito at ang isa ay bumagsak sa harap ni Fine. Nawasak siya nang maibalik sa realidad dahil doon pero na-realize niyang buhay pa siya. Biglang nasugatan ang halimaw.
Nagsimulang mapugot ang ulo nito. Bumagsak ito sa lupa ng walang ulo, at nagulat si Fine nang i-announce ng system na may mas mataas na level na halimaw sa likod nito. Nagbabala ang system na may paparating na domain creature. Hindi makapaniwala si Fine na pagkatapos mamatay ng isa, may darating na naman. Pero parang nakilala niya ang figura sa likod ng halimaw. Si Suki iyon, ang kanina pa niya hinahanap. Itinaas nito ang ulo ng halimaw at ininom ang dugo. Na-realize ni Fine na kung patuloy siyang kakain, tataas ang abilidad niya tulad ni Aqua na kailangan lang kumain. Tumalim ang mga mata niya at na-realize kung gaano yon kagaling. Tuwang-tuwang tumalon si Suki sa mga braso niya. Binuhat niya ito ng mataas, napansing mabilis na gumaling ang mga sugat nito. Niyakap niya ito ng mahigpit, sa wakas ay nakita na niya itong muli. Hinukay niya ang nakabaong plauta at ibinigay sa kanya bago umalis sa pinaglilibingan. Pagbalik sa kuta ng mga shipman, kakatapos lang talunin ni Zio ang hukbo ng mga tupa. Habang nakarating sina Fane at Suki sa Star Shelter, bigla siyang lumingon ng may pag-aalala, kaya nagtanong ang system kung ano ang ginagawa niya. Tinitigan niya ang harap ng pasukan, kaya na-realize ng system na hinihintay niya si Zio. Nagdesisyon si Fine na hintayin si Zio dahil sisirain nito ang lahat kapag nalaman niya. Umupo silang dalawa sa harap. Dahil na-realize ni Fine na paulit-ulit lang siyang hahabulin ni Zio, hinimas niya ang ulo ni Suki at nagdesisyong umasa sa kanya. Inanunsyo ng system na dumating na si Zio. Lumitaw ito mula sa itaas. Bumagsak sa lupa ang atake niya dahil naiwasan ito ni Fane kasama si Suki. Na-realize niyang naging mas mabilis si Zio at natuto ng taktika. Ibinaban niya si Suki at nagdesisyong hayaan siya na ang bahala rito. Sumugod si Suki para umatake kay Zio na malugod naman nitong sinalubong. Bumaba ulit si Fine sa Star Shelter. Umasa siyang mapipigilan ni Suki si Zio ng matagal. Muli niyang nakausap si Mori sa pamamagitan ng screen. Sinabi nito sa kanya na hindi sapat ang pagpapadala ng email. Ibinunyag ni Mori na baka malaman ng iba ang kakayahan niyang mag-time travel. Pinag-isipan ito ni Fane at na-realize na mapanganib ang pagpapadala ng emails. Ibinunyag ni Mori ang utak sa i-experiment kung saan tinatanggal ang utak pagkatapos mamatay. Iminungkahi niyang mababasa pa rin niya ang sariling alaala at makokontrol ang future self niya. Pinuri ng system si Mori pero nag-aalala si Fine sa buhay ng kanyang future self. Nag-suggest ang system na humingi ng tawad sa kanyang future self sa tuwing papasok siya sa panaginip. Tapos na mangalap ng impormasyon si Fine, at na-realize na hindi pa bumabalik si Zio, kaya nagdesisyon siyang buksan ang isa pang kwarto. Agad niyang sinipa ang pader para magbukas ng isa. Naubos siya ng husto dahil sa sobrang alikabok nito. Napansin niya ang isang lumang makina sa loob para lang malaman na isa pala itong food processing room. Umakyat si Fine sa hagdan habang nakikinig sa system. Nagtaka siya kung ano ang nutrient paste, naalalang gawa iyon sa mga ipis. Naalala niyang na-excite ang mga kaklase niya pagkatapos ng graduation, pero ngayon ay isa na itong wasak na hinaharap. Pero iginiit ng system na pwede niyang baguhin ang lahat, na naging dahilan para pag-isipan itong mabuti ni Fine. Isang armory ang room number 5. Sinubukan niya ang isang espada, pero hindi ito kasing epektibo ng mga buto. Nakakita siya ng scroll, akalain niyang isa itong martial arts manual. Agad niya itong binuksan at na-realize kung gaano ito kahaba. Lumabas na ang scroll ay isang tonchin painting. Tinanong niya ang system tungkol sa pinagmulan ng scroll, pero wala rin itong alam gaya niya. Nag-suggest ang system na dapat niya itong sunugin para may mahanap, pero para sa kanya ay kalokohan yon. Kahit pa ganun, sinubukan niyang sunugin ang scroll, ibabad sa tubig, at punitin gamit ang sariling mga kamay. Itinapon niya ang scroll sa likod dahil nagsawa na siya dito. Nagdesisyon siyang maglaan ng mas maraming oras para tingnan ang mga kwarto. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga pira-pirasong katawan ng tao sa harap. Na-realize niyang specimen lang iyon. Tapos nang buksan ni Fane ang 3 kwarto at nagdesisyong mag-aral ng martial arts. Inasar siya ng system dahil sa paghahanap ng sakit ng katawan, pero sumumpa siyang tatalunin niya si Zio gamit ang sariling dugo. Dismayado si Fane dahil wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa bloodline abilities. Sinabihan siya ng system na siya lang ang nag-iisa na mayroon nito, na sobrang nagpabigo sa kanya. Biglang yumanig ang shelter at nagsimulang mahulog ang mga debris. Naisip ni Fane kung pasasabugin ulit ni Nasuki at Zio ang shelter. May lumabas na mensahe na nagtatanong kung mabuti o masama ba ang mga rune-modified human, kaya nagdesisyon siyang buksan at tingnan ito. Natuklasan ng mga tao na ang rune crystals ay mayroong napakalakas na kapangyarihan. Naging tagumpay ang unang eksperimento pero nagsimulang lumala ang mga negatibong epekto. Nakaranas ng rejections ang ilang test subjects kaya nagdulot ng mga aksidente. Napagtanto ni Fine na ginagamit ng Scarlet Institute ang eksperimento para lumikha ng mga superhuman na sundalo. Isa si Aqua sa mga matagumpay na eksperimento at hawak niya ang susi para sa kanila. Nagtataglay ng maladyos na enerhiya ang domain creature. Ayon sa alamat, bumaba ito sa karagatan at naging isla ang katawan nito. Pero sigurado si Fine na ilalabas nito ang kapangyarihan niya at magdudulot ng nakakapanindig balahibong sakuna. Napagtanto niyang ito ang magiging dahilan ng pagbagsak ng sangkatauhan dahil ito ang rune ni Aqua.
Sa muling pagsisimula ni Aqua ng eksperimento, isa itong hudyat para gumawa ng mga sundalo. Sumilip si Fine sa labas dahil tumigil na ang ingay. Inisip niya kung buhay pa ba si Suki. Inanunsyo ng system na nakadetect ito ng maraming domain creatures. Nakita rin sa wakas ni Fine ang dalawang magkaharap. Nalaman niyang buhay pa si Suki pero sugatan siya. Sa kabilang banda, napuruhan ng husto si Zio sa laban nila. Natuwa si Fine dahil naisip niyang kaya pang patayin ni Suki si Zio. Agad siyang tumayo at nag-cheer para kay Suki. Napansin siya ni Zio at agad nang umiti ng malapad. Agad itong humarap sa kanya kaya napilitan siyang magtago sa likod ng bato. Naging isang itim na sphere si Zio at kumalap ng enerhiya mula sa mga undead. Nagpakatatag si Suki habang tinakpan naman ni Fine ang tenga niya dahil sa lakas ng ingay. Lumaki ng lumaki si Zio at patuloy na sumipsip ng enerhiya. Binalot ng madilim na aura ang malaking bato na pinagtataguan niya. Mas lalong lumaki si Zio kaya nanlaki ang mga mata ni Suki at Fine habang pinapanood ito. Dinurog ni Zio ang skeleton sa kamay niya habang tuluyang gumaling ang katawan niya. Agad nitong ibinaling ang tingin kay Fine kaya pinagsisihan niyang nagdiwang siya ng maaga. Sumugod si Zio papunta sa kanya para umatake, kaya napapikit na lang si Fine sa inis at takot. Pero biglang sumulpot si Suki at inatake si Zio, pinutol ang dalawang kamay nito at nagdulot ng mga pasa sa katawan niya. Tila lalong humanga si Fine sa kanya. Nagwala si Suki at sunod-sunod na sinuntok si Zio. Nagtamo ng malulubhang sugat ang katawan nito at nawalan ng mga kamay at paa. Pero muling sumipsip si Zio ng enerhiya sa paligid niya, kaya naging abo ang mga undead. Dumiretso ang enerhiya kay Zio at nakatingala na lang si Fine habang nagmumura ng matindi. Isang malaking porma ng enerhiya ang lumitaw sa itaas ni Zio. Ibinuka niya ng malaki ang bibig niya at sumigaw. Naalerto si Suki. Habang bumababa ito sa harapan niya, gumapang pabalik si Fine sa shelter. Nagmakaawa siya sa system na lumabas at tinanong kung sino ba si Zio. Ibinunyag ng system na isa itong sundalong ginawa partikular para patayin siya, ang bumabago sa kasaysayan. Tinanong siya nito kung ano ang mga plano niya pero naghihintay na lang siyang mamatay. Kinutya siya nito at sinabing hindi na niya kailangang maghintay. Lumitaw si Zio sa likuran niya, buhat ang isang bahagi ng katawan ni Suki. Inihagis niya ito sa lapag, kaya humagulgol si Fine sa sobrang pighati. Hinawakan niya ang tenga ni Suki at nanginig sa sakit. Lumuhod siya at iniyakan siya. Nagdesisyon si Fine na tumayo at labanan si Zio para ipaghiganti si Suki. Galit na galit si Fine at sinabing hinding-hindi niya mapapatawad si Zio. Nagsimulang maipon ang isang nakakatakot na enerhiya sa katawan niya. Pero kahit ganoon, patuloy siyang tinutuyan ni Zio. Napasigaw si Fine sa sobrang put. Pagkatapos ay sumugod siya papalapit kay Zio. Hinawakan niya ang mga binti nito para subukan siyang pabagsakin. Napalitan ng pagkagulat ang mga ngiti sa mukha ni Zio. Sa bagay, nagawa siyang itulak patalikod ni Fine gamit ang sariling lakas nito. Sa sobrang galit ay nagawa niyang buhatin si Zio. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito ng buong lakas sa lapag. Pero hindi pa tapos si Fine. Sinundan pa niya ito ng suntok. Sobrang lakas ng suntok na iyon at solidong tumama sa puntong hindi na nagawang umiwas ni Zio. Nagpakawala ang galit na si Fine ng sunod-sunod na suntok kaya hindi na nakabawi si Zio. Sinundan din niya ito ng isang uppercut na pumunit mula sa tiyan pataas hanggang sa panga nito. Nakaramdam siya ng pagod at hiningal sa paglabas na ito ng lakas. Nang ibaba niya ang depensa niya, nabigyan niya ng pagkakataon si Zio na punitin ang kamay niya. Ginamit ni Zio ang mismong kamay ni Fine para sampalin siya sa mukha. Isang malakas na sampal iyon kaya napaatras siya. Napauho siya ng malakas sa tindi ng tama habang nilapitan siya ni Zio na hawak ang naputol niyang kamay. Hinawakan siya nito sa ulo sa kainangat. Patuloy lang sa pag-ubo si Fine. Nang hina siya, nang makitang hindi na niya kayang lumaban, ibinaon ni Zio ang mismong naputol na braso ni Fine sa dibdib niya. Pagkatapos ay pinutol nito ang hiwalay ng braso mula sa siko gamit ang matulis na kuko sa hinlalaki nito. Itinapon niya si Fine sa lapag habang inisip ng system kung ano bang balak nitong gawin. Isang ngiti ang sumilay sa mukha niya habang napagtanto ng system na sinusubukan nitong pukawin si Fine. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Fine kaysa sa normal nitong ritmo. Nagkamalay si Fine at napuno ng masidhing galit ang mga mata niya. Nagawa niyang gisingin ang kakayahan ng kanyang bloodline. Nag-iba ang anyo ng katawan ni Fine. Tinubuan ng sungay ang dibdib niya habang tumutubong muli ang braso niya. Lumalabas na natalo na si Zio laban sa bloodline na yon dati at gusto niyang maghiganti. Umungal ng malakas sa kanya ang nagising na si Fine, pero naubos ang enerhiya ni Fine, kaya naiwang nag-iisa at naguguluhan si Zio. Paggising niya sa kanyang kama, nadismaya si Fine dahil muntik na siyang manalo. Para mabawi ang nawala niyang enerhiya, umorder ng napakaraming pagkain si Fine. Sinabihan siya ng tagaluto sa tindahan na kahiya-hiya ang pag-aaksaya, sa pag-aakalang hindi niya ubusin ang lahat ng iyon. Salungat sa inaasahan niya, inubos niya ang lahat ng parang sumisinghap lang. Pagkatapos kumain, dumiretso siya sa library. Nakita niya si Krill na nagbabasa at nag-aaral doon. Napangiti siya nang makita kung gaano kasipag at kadedikadong matuto si Krill, pero nakita niyang isang pambabaeng magazine pala yon. Nagalit siya at sinabihan si Krill na magpaliwanag.
Sinabi ni Krill na ang direktang pagharap sa tukso niya ang tanging paraan para malampasan iyon. Nagbuntong hininga siya at iginiit na tawagan ang mga magulang nito, pero ikinatwiran ni Krill na wala na siyang magulang. Sa inis, iniutos ni Fine na tawagan na lang nito ang master niya. Sa kawalan ng pag-asa, napilitan si Krill na lumuhod at magmakaawa kay Fine. Pinalampas niya ito, pero sa kondisyong kailangang galingan nito sa midterms exam. Sa labas, tinanong ni Luke kung sasali ba siya sa team competition. Dagdag pa niya na sasali siya at kampanteng matatalo niya si Aqua. Inasar siya ni Fane at tinanong kung sino ba ang nagbigay sa kanya ng ganyang kakampantehan. Pagbalik sa bahay niya, may isang package sa pinto. Nagulat si Fine dahil wala siyang maalalang nag-order siya online kamakailan. Tiningnan niya at nakitang galing ito sa Joint Research Institute. Pagkabukas niya, naglalaman ito ng iba't ibang klaseng regalo. Naglalaman din ang kahon ng isang sertipikasyon para sa kanya. Nakita rin niya ang isang pilak na medalyang iginawad sa kanya. Mayroon ding isang bote ng merit wine para sa kanya. Tinawagan niya si Luke at inanyayahan sa tabi ng lawa. Tinanong niya kung pupunta siya o hindi at pumayag naman si Luke. Ibinaba niya ang tawag at sunod na kinontak si Aqua. Pagdating sa lawa, nilabas niya ang 3 wine glass at ang bote ng alak. Gulat na gulat si Luke nang makita ang prestihiyosong merit wine. Tinanong ni Aqua kung anong klaseng alak ito, at sinabi ni Luke na isa itong bagay na hindi nabibili ng pera. Dinalisay ito ng husto gamit ang mga pambihirang halamang gamot na nagpapataas ng kahusayan sa cultivation. Idinagdag ni Luke na karapat-dapat itong maging isang pamanang yaman ng pamilya. Nagtagay silang 3 at itinaas ang mga baso para sa pag-usbong ng sangkatauhan. Humigot si Fine sa kanyang baso at labis siyang namangha sa lasa nito. Pakiramdam niya'y dinadala siya sa langit ng alak na yon. Isang lagok lang ay halos manumbalik na ang buong lakas niya. Bumaling siya kay Aqua at tinanong kung ano ang nararamdaman nito. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang umiilaw ang kamay ni Aqua dahil sa epekto ng alak. Alam ni Fine na noon pa man ay mahusay na siyang sumipsip ng enerhiya mula sa pagkain. Ngumiti siya at inalok si Aqua ng isa pang baso, ngunit tumanggi ito. Nang marinig ang kanyang pagtanggi, nagtaka si Fine. Sa kanya napagtanto na nanghihinayang itong ubusin iyon. Naalala niya kung paano pinili ni Aqua na manatili sa tabi niya sa hinaharap sa gitna ng bawat paghihirap. Bilang pasasalamat, umiti siya at ipinagsalin ito ng isa pang baso ng alak. Naisip niyang baka mas mabuting ibigay na kay Aqua ang password ng kanyang future email. Humarap sila kay Luke at tinanong ang kalagayan nito. Dumudugo ang ilong ni Luke. Hindi na niya kayang uminom pa. Bigla siyang tumalon sa ilog, kaya labis na naguluhan sina Aqua at Fine. Tinanong ni Fane kung inumin pa ba nito ang natitirang kalahating baso o hindi na. Sa Star City Heroes Monument, nagpalipas ng oras si Fane sa paglilibot. Nagulat na lamang siya nang makarinig ng isang boses. Nang tingnan niya ito, may nakita siyang 3 estudyante sa likod ng mga palumpong. Sinabi ni Tava na ang mga resources ay dapat mapunta lamang sa mga kamay ng mga maharlikang tulad nila. Idinagdag ni Bunot na hindi karapat-dapat ang mga pangkaraniwang tao sa resources dahil wala silang silbi. Sumang-ayon si Tebo at sinabing bubuo sila ng grupong tinatawag na Destiny Association. Pamilyar ito sa pandinig ni Fane. Naalala niya kung paano sinira ng grupong ito ang sangkatauhan sa hinaharap. Kaya naman napilitan siyang lapitan ang 3 estudyante. May mapagmataas na mukha si Taba at tinanong kung gusto rin niyang sumali. Labis na nabana si Fine sa kanyang ugali kaya't hinampas niya ito ng napakalakas. Humagulgol si Taba dahil nakatanggap siya ng bugbog at matinding pangaral. Binugbog niya silang 3 at binantaang lulumpuhin sila kapag itinuloy nila ang asosasyon. Nang iwan ang sitwasyon ng ganito, nag-aalala si Fine na baka ituloy pa rin nila ang asosasyon. Sa loob ng panaginip, nagbalik si Fine na may suot na hood. Tinawag niya si Zio at isinigaw na ipaghihiganti niya si Suki. Humarap siya kay Zio, handang-handa na para sa laban. Malakas na umungal si Zio at pagkatapos ay mabilis na sumugod kay Fine. Pinansin niya na masyadong mabagal si Zio. Gamit lang ang kanyang spiritual telepathy finger, nagawa niyang talunin si Zio. Bago lisanin ang panaginip, ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya. Pagkatapos ay nagising siya at gumawa ng bagong plano, sinasabing ang magandang panaginip ay isang magandang pangitain. Pinlano niyang kumain kinabukasan at maglakbay sa oras pagsapit ng gabi. Nang sumunod na araw, nagsimula siyang lumamon ng sandamakmak na pagkain para manumbalik ang kanyang lakas. Nagtaka si Luke kung palihim ba itong nakikipagkumpetensya kay Aqua, ngunit itinanggi niya ito at patuloy na pinuno ng pagkain ang kanyang bibig. Nang makuha niya ang buong lakas, dumiretso na siya sa kama na may bundat na tiyan. Nagdesisyon din siyang uminom ng inumin para makatulog. Humiga na siya pagkatapos uminom. Hindi nagtagal, nakabalik na siya sa loob ng panaginip. Ngumiti siya at inutusan ang system na magtrabaho. Humingi ng leave request ang system, pero tinanggihan niya ito. Nang magkalap ng impormasyon, nalaman niyang naging isa siyang hindi inaasahang bayani na namatay ng maaga. Tinanong siya ng system kung bakit siya malungkot, ngunit sino ba naman ang sasaya sa isang maagang kamatayan. Gayunpaman, alam na niya ngayon na mabubunyag ang misteryo ng patayan sa lungsod ni Aqua, ngunit laking gulat niya nang makitang walang laman ang kanyang message inbox.
Naisip nila na siguradong binura ng mga kalaban ang kanyang email pagkatapos itong matuklasan. Sobra ang inis ni Fane kaya't nagmukmok siya dahil nawala ang mga pahiwatig. Napagpasyahan niyang hanapin ang sarili niya ngayon. Ayon sa impormasyon, sapat ang lakas ng mga rebeldeng Dawn para labanan ang buong mundo. Nalaman niya ang tungkol kay Ruby, ang bagong pinuno ng hukbo ng Dawn matapos mamatay si Aqua. Nang hanapin ang personal nitong impormasyon, nakita niyang maraming hindi malamang detalye tungkol dito. Napansin ni Fine na parang bigla na lang sumulpot mula kung saan ang taong ito. Nagpasya siyang huwag na lang muna itong pansinin at pag-aralan ang mga bagong teknike at kaalaman sa cultivation. Pero nang basahin niya ang susunod na kabanata, labis siyang natigilan at hindi niya ito maintindihan. Nang mapagtantong nagbabasa na siya ng mas malalim na kaalaman, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa pagtutulak ng pag-unlad ng kasaysayan. Inihanda ni Fine ang kanyang sarili at sinimulang pag-aralan ang mga bagong kaalaman. Pagkatapos mag-aral, sobrang pagod ng utak ni Fine. Kaya naman naglakad-lakad siya habang may hawak na bat. Hindi na siya natatakot kay Zio dahil natalo na niya ito noon. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan niyang paluin ang mga bungo ng mga undead na parang baseball. Naging sapat ang kanyang lakas para pumatay ng mga halimaw kahit naglalaro lang. Nagalak siya at labis na na-enjoy ang pakiramdam ng pananalasa. Humiga siya sa lupa na puno ng napakaraming spirit plants. Pagkatapos mag-enjoy ng ganoon, nakaramdam siya ng ginhawa. Biglang nagbabala ang system tungkol sa presensya ng isang high-level na halimaw. Pagtingin niya, may isang dambuhalang unggoy sa itaas niya. Walang kahirap-hirap siyang dinampot nito na parabang pinaglalaruan lang siya. Pagkatapos ay pinitik ng unggoy ang kanyang pagitan ng mga binti para asarin siya. Galit na galit si Fine sa ginawa ng unggoy, ngunit mukhang nag-enjoy ito sa paglalaro sa kanya. Mariing napahawak si Fine sa kanyang singit at binantaang papatayin ang unggoy. Kinagat niya ang sariling mga daliri at sinugatan ito. Nagsimulang ma-deform ang kanyang katawan nang i-activate niya ang kanyang bloodline ability. Naging dambuhala siya kaya nawasak ang kanyang mga damit. Dahil dito, nagawa niyang makawala mula sa pagkakahawak ng unggoy. Mariin niyang itinapak ang kanyang paa sa lupa para makaipon ng lakas, saka siya sumugod at bumutas sa katawan ng unggoy. Pagkatapos ng isang ataking iyon, naglaho ang lahat ng kalamnan sa kanyang katawan at puro buto na lang ang natira. Naging sulit naman ang lahat dahil napatay niya ang unggoy. Naisip ni Fine na nagawa niya ito ng maayos habang sinabi ng system na ituring niyang maswerte ang sarili. Nang makita ang kanyang title, naisip niya na mas malapit na siya sa pagkakaroon ng libu-libong prefix title. Matapos ang ilang sandali, nakita si Fine na may kargang isang malaking bato sa kanyang likod. Pagkatapos ay ibinaba niya ito sa lupa, sa layuning subukan ang bago niyang abilidad. Nagpakawala siya ng isang suntok na bumasag sa malaking bato. Sa isang iglap, nahati sa dalawa ang malaking bato. Dahil dito, tapos na ang pagsasanay ni Fine. Ngumisi siya at sinabing isa lang itong mababang uri na skill para sa kagipitan. Ang talagang gusto niya ay isang long-range na kakayahan na kayang tumumba ng mga kalaban mula sa malayo. Sinabihan siya ng system na iwan na ang kanyang katigasan ng ulo at tanggapin ang kanyang talento. Gayunpaman, napagtanto niya na ang linyang ito ay ang mismong sinabi niya kay Luke sa realidad. Naghinala siya na nag-exist ang system sa realidad kaya tinanong niya kung bakit hindi siya nito tinutulungan doon. Nanahimik saglit ang system, saka iniba ang usapan at sinabing paparating na si Zio. Makalipas ang ilang sandali, sinuntok niya ang malaking bato sa harap niya. Nadismaya siya dahil nawala ang taglay niyang matinding lakas. Ang mas malala pa, nakasalubong niya ang isang dambuhalang domain creature. Sinisisi niya ang system dahil hindi siya binalaan ng maayos, pero hindi ito sumagot. Dahil sa inis, nagpasya siyang hanapin si Suki. Tila may napansin ang domain creature, pero hindi si Fine. Matapos mawala saglit, kinausap din sa wakas ng system si Fine. Sinabi ni Fine na hindi na siya nagtitiwala rito, kaya nagtanong ito kung dapat na ba itong umalis. Dahil kailangan niya ang system, hindi siya makapagsalita. Nagpasya siyang magtiwala rito ng isa pang beses sa ngayon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang malaking puno. Dito pala ang lugar kung saan ramdam ng system ang aura ng isang high-level na halimaw. Nang marinig ito, lumabas siya mula sa pinagtataguan para maghanap. Lingid sa kaalaman niya, nasa likuran na niya si Suki. Mahigpit na niyakap ng dalawa ang isa't isa. Pagkatapos ay inaya ni Fine si Suki na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Tapat at masayang umiti sa kanya si Suki. Napansin ni Fine na bumigat na ito, kaya inasar siya ng system na mahina siya. Inanunsyo ng system na walang bakas ng mga high-level na domain creature dito. Hinawakan ni Fine ang kamay ni Suki at pumasok sa loob ng Star Shelter. Tinanong niya ito kung kaya nitong sirain ang pintuang metal. Agad itong sumunod sa kanya at hinawakan ang pinto. Inutusan siya ni Fine na tingnan kung ano ang nasa loob ng daanan. May nakita siyang isa pang hawakan sa loob nito, kaya naisipan niyang hilahin ito. Yumanig ang lupa at bumukas para sa isa pang pasukan. Tumingin sa ibaba sina Fine at Suki. Habang umaasa siyang walang nakakatakot sa loob, napagtanto niyang kapareho lang ng shelter ang layout sa loob. Paliit ng paliit ang daanan at kakaunti na lang ang mga pinto. Natuklasan ni Fine na isa itong walang lamang laboratorio. Tinakpan niya ang kanyang ilong dahil sa sobrang baho sa loob.
Napansin niya ang bangkay ng isang batang nilalang na matagal ng patay. May nakita siyang mga nakakalat na dokumento sa lupa at pinulot ito para lang malaman na kaya rin palang magpalaki ng mga rune crystal ng mga tao. Ang dalawang ito ay matitinding likha. Tinutunaw ng mga domain creature ang mga crystal habang ang mga tao naman ay iniluluwal ito. Napagtanto niya na ang mga domain creature ang kumakatawan sa madilim na bahagi ng mundo. Naalala niya ang Tongtian painting noon at napagtanto niyang ipinapakita nito ang kadiliman. Sinubukan niyang maghanap pa ng datos para patunayan ang punto niya pero natagpuan niya sa loob si Zio. Napaisip siya kung narinig na ba niya noon ang tungkol sa mga puting mata. Sa kanya napagtanto na gawa ng tao si Suki. Naisip niyang gawa ito ng Scarlet Institution dahil magkamukha sina Suki at Aqua, at dahil si Aqua ang tanging nagtagumpay nilang test subject. Pero pagkatapos noon, nagtagumpay ulit sila ng mabuo si Suki. Tinanong ng system kung sino ang lumikha kay Zio at kung bakit siya nito hinahabol, pero walang nahanap na sagot si Fine. Nakaramdam siya ng matinding takot sa isiping nilikha si Zio para lang sa kanya.